Narinig mo na ba ang tanong na ito? Bakit tayo dumadaan sa mga mahihirap na panahon? Bakit pinapayagan ng Diyos na makaranas tayo ng pagdurusa? At kung sasabihin ko sa iyo na ang pagdurusa ay maaaring ang pinakamalalim na paraan na ginagamit ng Diyos para makipag-usap sa iyo, tama iyon. Madalas, ang pinakamasakit na mga sandali ay maaaring maging isang pintuan patungo sa isang makapangyarihang pagtanggap sa lumikha. Ngunit ang tanong ay, nakikinig ka ba sa kanyang mga sinasabi? At kung sasabihin ko sa iyo na sa pamamagitan ng pagdurusa, maaring ipahayag ng Diyos ang isang bagay na magbabago ng iyong buhay magpakailanman, isang bagay na kakaunti lamang ang nakakakita, isipin mo na sa kalagitnaan ng sakit may isang lihim na nakatago, isang lihim na maaring magdala sa iyo ng mas malalim na pangunawa tungkol sa buhay, sa iyong pananampalataya at pati na rin sa iyong layunin. Hindi tayo iniiwan ng Diyos sa gitna ng sakit, bagkus ginagamit niya ito bilang isang kasangkapan upang palapitin tayo sa Kanya, upang hubugin tayo ayon sa Kanyang imahe. At marahil sa kaloob-looban mo, ang tanging bagay na kailangan mo ngayon ay isang espiritual na pagbabago na tanging ang pagdurusa ang makapagbibigay. Ngunit ang malaking tanong ay, handa ka bang pakinggan kung ano ang sasabihin niya? Sa mga susunod na minuto, dadalhin kita sa isang malalim na espiritual na paglalakbay kung saan matutuklasan mo kung ano ang nais ipahayag sa iyo ng Diyos sa mga oras ng paghihirap. Ngunit para mangyari ito, kailangan mong tapusin ang video na ito. At bago tayo magsimula, nais kong mag-comment ka ng isang pangungusap na may kaugnayan sa tema, "Nagsasalita ang Diyos sa aking pagdurusa." Makakatulong ito upang palakasin ang iyong pananampalataya at sigurado akong magiging isang mahalagang hakbang ito sa iyong espiritual na paglalakbay. Huwag kalimutan na i-like ang video. Sa paggawa nito, mas maraming tao ang makakakita ng mensaheng ito na kailangan nilang marinig. Binabati kita sa pagiging bahagi ng komunidad na ito dahil ang bawat like at subscription ay isang paraan upang gamitin ka ng Diyos para abutin ang mas maraming buhay. Tandaan, bawat hakbang na ginagawa natin sa pananampalataya ay isang hakbang na mas malapit tayo sa pagdinig ng boses ng Diyos. Sa pamamagitan ng pag-like at pag-subscribe, sumasama ka sa paglalakbay na ito ng pagbabago. At alam kong kung mananatili ka sa akin hanggang sa dulo, ang huling bahagi ng video na ito ay maglalaman ng susi para makalaya ang isang pagpapala na hindi mo inaasahan. Ngayon, magsulat ng Paz en Cristo sa mga komento at maghanda na sa pag-aaral. Mayroong kamanghamanghang bagay na inihanda ang Diyos para sa iyo. Ang pagdurusa bilang kasangkapan ng paglilinis at paglapit sa Diyos. Naisip mo na ba kung paanong ang sakit, ang pagdurusa ay maaaring maglapit sa atin sa Diyos sa paraang wala ng ibang karanasan na makakagawa? Sa unang tingin, ang pagdurusa ay maaaring magmukhang isang malupit at walang awa na kalaban. Ngunit habang ito ay pinag-aaralan natin sa liwanag ng salita ng Diyos, matutuklasan natin na ito ay isang paraan kung paano hinuhubog ng Panginoon ang ating mga buhay at pinapalapit tayo sa Kanyang presensya sa isang natatanging paraan. Ang pagdurusa ay hindi isang bagay na nais ng Diyos para sa atin. Sa katunayan, nais niya na tayo ay maging masaya, kumpleto at puno ng Kanyang kapayapaan. Subalit, bahagi ng ating pag-iral bilang tao ang sakit. Dumadaloy ito mula sa mga kalagayan ng buhay, mga pagsubok, pagkawala at mga pagsubok na lahat tayo ay dumaranas sa higit o kaunting sukat. Ang malaking tanong ay, paano natin matutuklasan ang Diyos sa prosesong ito ng sakit? Paano natin maririnig ang Kanyang tinig sa bagyong dumadaan sa gitna ng pagdurusang bumabalisa sa atin? Sa 2 Corinto 13:4, nagbibigay si Pablo ng malalim na pananaw kung paano kumikilos ang Diyos sa gitna ng pagdurusa.
Purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo, ang Ama ng mga kaawaan at ang Diyos ng lahat ng kaaliwan, na umaaliw sa atin sa lahat ng ating mga pagdudusa, upang magkaaliw din tayo sa iba na nasa anumang pagdudusa sa kaaliwang ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Dito, makikita natin ang isang malalim na prinsipyo. Ang pagdurusa ay isang pagkakataon upang maranasan natin ang kaaliwan ng Diyos. At kapag tayo ay inaaliw ng Diyos, tayo ay inihahanda upang aliwin ang iba. Ang pagdurusa ay hindi lang ukol sa atin. Meron din itong mas malawak na layunin, isang layuning lumalampas sa ating personal na sakit. Ngunit ang tunay na tanong na kailangan nating sagutin ay, paano tayo kinakausap ng Diyos sa oras ng sakit? Paano ginagamit ng Diyos ang pagdurusa upang ipahayag ang kanyang kalooban at hubugin tayo ayon sa kanyang imahe? Ang pagdurusa bilang kasangkapan ng paglilinis. Kapag dumadaan tayo sa mahihirap na panahon, napipilitan tayong harapin ang ating sariling mga kahinaan at limitasyon. Dito sa lugar ng kahinaan, kadalasang nagsisimula ang Diyos na magtrabaho sa atin. Katulad ng ginto na nililinis sa apoy upang alisin ang mga dumi, ganun din ang ating mga kaluluwa ay nililinis sa pamamagitan ng mga pagsubok ng buhay. Ang pagdurusa ay naglalabas ng mga nakatagong bagay sa ating kalooban. Kapag tayo ay nasa kapayapaan, ang ating pananampalataya ay maaaring magmukhang matatag, ngunit kapag tayo ay dumaranas ng mga pagsubok, doon natin makikita kung sino talaga tayo. Pinapayagan tayo ng Diyos sa kanyang walang hangang karunungan na dumaan sa mahihirap na kalagayan upang linisin ang ating pananampalataya, tinatanggal ang anumang dumi, kayabangan o sariling lakas na naglalayo sa atin sa Kanya. Itinuturo sa atin ng Biblia na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay gumagawa ng pagtitiis. Santiago 1:3. Ngunit ang pagtitiis na nais ng Diyos sa atin ay hindi isang pasibong pagtitiis na basta naghihintay na magtapos ang sakit. Ito ay isang aktibong pagtitiis na nagtuturo sa atin na magtiwala, maghintay sa Panginoon at umasa sa Kanya sa lahat ng oras, lalo na sa mga pinakahamon na panahon. Kinakausap tayo ng Diyos sa pamamagitan ng prosesong ito ng paglilinis. Bawat sandali ng sakit, bawat pagsubok ay isang pagkakataon para siya ay maghubog at magbago sa ating mga buhay. At kapag tinitingnan natin ang pagdurusa sa ganitong paraan, nagsisimula tayong makita na hindi ito isang parusa, kundi isang pagkakataon ng paglago. Yung pagdurusa bilang daan, patungo sa malapit na relasyon sa Diyos, isa pang mahalagang aspeto ng pagdurusa ay kung paano ito naglalapit sa atin sa Diyos. Kapag tayo ay dumaranas ng paghihirap, may likas tayong tendensiya na magtungo ng higit sa Diyos, humingi ng Kanyang tulong at aliw. Sa mga oras ng sakit, nawawala ang puwang para sa mga distraksyon na kadalasan ay naglalayo sa atin sa Kanya. Parang ang sakit ay nagpapilit sa atin na maghanap ng Kanyang presensya ng mas taimtim, tulad ng isang anak na sa kanyang kalungkutan, humihiling ng mga yakap mula sa kanyang ama. Ang pagdurusa ay may kapangyarihan na ito. Pinipilit nitong alisin ang mga maling seguridad ng buhay at ipinagkakaloob tayo mula sa puso sa mga kamay ng Diyos. Ganito ang nangyari kay Apostol Pablo. Sa 2 Corinto 2:10, ibinabahagi niya ang isang personal na karanasan. Ngunit sinabi sa akin, ang biyaya ko ay sapat na para sa iyo, sapagkat ang kapangyarihan ko ay ginaganap sa kahinaan. May kaya't malugod kong ipagmamapuri ang aking mga kahinaan upang ang kapangyarihan ni Kristo ay manahan sa akin. Ang pagdurusa ni Pablo ay hindi naging hadlang sa kanyang pananampalataya, kundi naging isang daan upang mas lubos siyang magpakita ng presensya ng Diyos sa kanyang buhay. Ang kahinaan ni Pablo ay hindi isang senyales ng pag-iwan sa kanya ng Diyos, kundi isang bukas na pinto
para sa makapangyarihang kapangyarihan ng Diyos na ipakita ang kanyang kaluwalhatian sa isang natatanging paraan. At tulad ni Pablo, marami sa atin ang makakaranas ng kapangyarihan at biyaya ng Diyos kapag tayo ay nasa pinakamahinang kalagayan. Ang Diyos ay madalas na kumakausap sa atin kapag tayo ay malapit ng mawalan ng lakas. Kapag ang ating sariling mga kakayahan ay hindi na sapat, doon natin maririnig ang kanyang tinig ng malinaw. Tinatawagan tayo na magtiwala sa kanya ng mas malalim. Sa huli, ang pagdurusa ay lumilikha ng isang malalim na ugnayan sa Diyos na hindi mararanasan sa ibang paraan. Ang pagdurusa bilang pagkakataon para sa paglago sa espiritu, ang pagdurusa ay isa ring makapangyarihang pagkakataon para sa paglago sa espiritu. Kapag dumaraan tayo sa mga pagsubok, para tayong nasa isang espiritual na paaralan, kung saan bawat pagsubok at tribulasyon ay nagtuturo sa atin ng bagong kaalaman tungkol sa Diyos at sa ating mga sarili. Hindi natin dapat hayaan na ang sakit ay maging hadlang sa ating pananampalataya, kundi isang pagkakataon upang lumago sa pagtitiwala at kaalaman sa Panginoon. Sa Roma 5:3-4, isinulat ni Pablo, at hindi lamang ito, kundi nagmamagaling tayo sa mga pagsubok dahil alam natin na ang pagsubok ay nagbubunga ng pagtitiis at ang pagtitiis ay nagbubunga ng karanasan at ang karanasan ay nagbubunga ng pag-asa. Ang bawat pagsubok na ating nararanasan ay hindi lang isang pagsusulit, kundi isang pagkakataon upang mag-develop ng mga birtud na magpapalapit sa atin sa Diyos. Itinuturo sa atin ng pagdurusa ang kahalagahan ng pagtitiis, ang pag-asa sa Diyos, sa bawat hakbang at ang pagtangkilik sa kanyang katapatan kahit hindi pa natin nakikita ang agarang mga sagot. At sa pamamagitan ng pagtitiis, ang ating mga ugat espiritual ay lalalim. Ang pagdurusa ay nagbibigay sa atin ng isang pananaw na may kaugnayan sa walang hanggan na nagpapaalala sa atin na ang ating tunay na pag-asa ay hindi nakasalalay sa mga kalagayan ng mundong ito, kundi sa mga pangako ng Diyos para sa hinaharap. Sa bawat sandali ng sakit, kinakausap tayo ng Diyos. Tinatawagan tayo na magtiwala sa Kanya upang lumago sa pananampalataya at upang ihanda ang ating puso sa kung ano ang inihanda niya para sa atin sa hinaharap. Ang pagdurusa bilang isang tinig ng gabay at personal na pagsisiwalat kapag tayo ay nasa gitna ng sakit, madalas ay parang nawawala ang ating direksyon sa buhay. Ang pagdurusa ay humahaplos sa atin at kung minsan tayo ay nawawala at hindi alam kung saan pupunta. Ngunit ang hindi nakikita ng marami ay nakadalasan. Sa mga sandaling puno ng pagdududa, dito nagsasalita ang Diyos ng mas malinaw. Ang pagdurusa, bagamat masakit, ay may kakayahang buksan ang ating mga pandinig at puso sa tinig ng Panginoon sa isang paraan na hindi kayang gawin ng katahimikan. Sa buong kasaysayan, ginamit ng Diyos ang mga sandali ng pagdurusa at pagsubok upang gabayan ang kanyang mga anak. Hindi siya nagtago sa atin sa oras ng sakit. Sa halip, siya ay lalapit sa atin. Ang kanyang tinig ay mas malinaw sa mga sandaling desperado tayo kapag ang ating sariling lakas ay hindi na sapat. Ang pagdurusa sa kabuuan nito ay hindi lamang isang karanasan ng pagkawala at sakit, kundi isang pagkakataon upang maranasan ang makalangit na gabay ng Diyos sa isang paraan na mahirap makita sa mga panahon ng kasiyahan at saya. Ngunit paano ba talaga nagsasalita ang Diyos sa pamamagitan ng pagdurusa? Paano natin maririnig ang kanyang tinig sa gitna ng bagyo, ang tinig ng Diyos sa katahimikan ng kaluluwa? Marami sa atin, kapag dumaranas ng sakit, ang ating mga damdamin at isipan ay tila magulo, kaya't nagiging mahirap marinig ang tinig ng Diyos. At tayo ay nakatutok sa sakit, sa mga kaisipan at emosyon na bumabagabag sa atin, kaya't ang ating kaluluwa
ay nasa patuloy na kaguluhan. Ngunit sa kabila ng ating mga pagsubok, kung minsan ang Diyos ay nagbibigay ng isang kapayapaan na hindi kayang maipaliwanag ng ating mga karanasan. Sa Mateo 11:28-30, nag-aanyaya si Jesus sa atin, "Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan, at kayo'y aking pagpapahingahin." Kapag tayo ay sumusuko sa sakit, tinatawag tayo ng Diyos na tumigil sa paglalaban gamit ang ating sariling lakas. Inaanyayahan niya tayo na tumigil, magpahinga sa Kanya, at hayaang ang Kanyang tinig ang maggabay sa atin. Ang kapayapaang ibinibigay niya ay kadalasang tahimik. Hindi ito dumating kasama ng isang malakas na pagsabog ng emosyon o nararamdaman, kundi may kasamang kalmadong kaaliwan na nag-aalis ng ating pagkabalisa sa gitna ng sakit. Kapag isinusumpa natin ang ating mga sarili sa Diyos at hinahayaan niyang gabayan ang ating kaluluwa, isang malalim na pagbabago ang nangyayari. Ang ating panloob na kaguluhan ay humihina at sa espasyong nilikha ng katahimikang ito, naririnig natin ang Kanyang tinig ng mas malinaw. Dito, sa lugar ng kapahingahan, pinapalakas tayo ng Diyos, nagsasalita sa ating mga puso ng karunungan at gabay. Ang pagdurusa, sa katunayan, ay naglalagay sa atin sa isang kalagayan ng kahinaan kung saan ang kontrol na akala natin ay hawak natin ay nawawala. Kapag wala na tayong kasagutan at lakas, nagsasalita ang Diyos sa atin gamit ang Kanyang kapayapaan, binibigyan tayo ng gabay na kailangan natin upang magpatuloy ang pagdurusa. Bilang isang lente para sa pagsisiwalat ng Diyos, ang pagdurusa ay may kakaibang kakayahan na gawing mas sensitibo tayo sa presensya ng Diyos. Ito ay nagiging parang lente na nagpapalawak ng ating puso, na nagbibigay sa atin ng mas malinaw na pananaw sa Kanyang kalooban para sa ating buhay. Sa mga oras ng sakit, ipinapakita ng Diyos ang mga aspeto ng Kanyang sarili na madalas hindi natin nakikita sa mga panahon ng kaligayahan at kaginhawaan. Tandaan natin ang panalangin ni Apostol Pablo nang humingi siya ng tulong mula sa Diyos upang alisin ang spiny sa laman. Ipinagdasal niya ito ng paulit-ulit, ngunit hindi inalis ng Diyos ito. Sa halip, ipinahayag ng Diyos ang isang malalim na katotohanan. Ang aking biyaya ay sapat na para sa iyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay ginaganap sa kahinaan. 2 Korinto 12:9. Sa pagkakataong ito, ang pagdurusa ni Pablo ay naging susi sa isang pagsisiwalat na ang kapangyarihan ng Diyos ay mas lumalabas sa ating kahinaan. Ang pagdurusa ay maaaring maging isang pagkakataon para sa pagsisiwalat ng mga aspeto ng Diyos na hindi natin makikita sa ibang paraan. Dinadala tayo nito sa isang lugar ng masusing pagninilay kung saan ipinapakita ng Panginoon ang Kanyang karakter, ang Kanyang pagiging makapangyarihan at pag-ibig sa paraang hindi kayang maipaliwanag ng isip ng tao. Sa gitna ng sakit, madalas nating matutuklasan ang pinakapurong pagpapakita ng awa at biyaya ng Diyos, ang pagdurusa. Bilang proseso ng personal at espiritual na paglago, ginagamit ng Diyos ang pagdurusa upang tayo ay hubugin, upang maging mas katulad na tayo ni Kristo. Maraming pagkakataon na dumaraan tayo sa mga pagsubok upang tayo ay maging espiritual na mas matatag at mas lumago sa pananampalataya. Ang buhay Kristiyano ay minarkahan ng isang patuloy na proseso ng pagbabago, kung saan ginagamit ng Diyos ang mga kalagayan, lalo na ang mga mahihirap, upang tayo ay linisin at ihanda para sa layunin na inihanda niya para sa atin. Sa Hebreo 12:11, pinaaalalahanan tayo ng may akda. Ang bawat pagdidisiplina sa ngayon ay hindi nagdudulot ng kaligayahan kundi ng kalungkutan. Ngunit pagkatapos nito, nagbubunga ng isang makatarungang bunga ng kapayapaan para sa mga nahirapan. Ang disiplina ng Diyos na maaring magtaglay ng pagdurusa ay nagdudulot ng mga espiritual na bunga na mahalaga, gaya ng pagtitiis, pananampalataya, pag-asa at pagpupunyagi.
Ang espiritual na paglago ay hindi nangyayari ng biglaan. Ito ay isang mabagal at kadalasang masakit na proseso. Gayunpaman, habang tayo ay dumaraan sa mga pagsubok at hinahanap ang gabay ng Diyos, tinutulungan niya tayong lumago, binabago ang ating mga puso at inihahanda tayo para sa mga plano na inihanda niya para sa ating buhay. Kaya't ang pagdurusa ay nagiging kasangkapan ng Diyos upang tayo ay hubugin ayon sa imahe ni Kristo. Pinapaganda tayo para sa paglilingkod sa kanyang kaharian. Hindi tayo pinababayaan ng Diyos sa pagdurusa ng walang layunin. Ang sakit, gaano man ito kabigat, ay isang paraan upang tayo ay mapalapit sa Kanya, upang matutunan natin ang higit pang mga aspeto ng Kanyang kalikasan at maging mas katulad ng Kanyang anak. Ang pagdurusa bilang paghahanda para sa mas mataas na layunin ng Diyos sa wakas. Mahalagang maunawaan na kadalasan ang pagdurusa ay bahagi ng plano ng Diyos upang tayo ay maghanda para sa mas mataas na layunin. May layunin ang Diyos para sa ating mga buhay at madalas ang layuning ito ay kinasasangkutan ng pagdanas ng mga mahihirap na sandali. Ang pagdurusa ay naghahanda sa atin para sa mga bagay na inihanda niya para sa atin sa hinaharap, pinapalakas. Tayo espiritual at tinuturuan tayong gawin ang kanyang kalooban. Sa Roma 8:28, sinasabi ni Pablo, alam natin na ang lahat ng bagay ay nakikinabang sa ikabubuti ng mga umiibig sa Diyos, sa mga tinawag ayon sa kanyang layunin. Kahit na tayo ay dumaranas ng mga pagsubok, makatitiyak tayo na ang Diyos ay gumagawa ng paraan upang tayo ay maghanda para sa isang bagay na makabuluhan. Ang pagdurusa ay hindi walang kabuluhan. Mayroon itong layunin na walang hanggan. Ginagamit ng Diyos ang ating mga sandali ng sakit at pagkawala upang tayo ay hubugin at ihanda para sa misyon na inihanda niya para sa atin. Maging ito ay sa ating pamilya, sa ating simbahan o sa ating trabaho, sa pamamagitan ng pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Ang ating pagdurusa ay nagiging daan upang maghanda tayo para sa mas mataas na layunin na mayroon ng Diyos para sa ating mga buhay. Ang pagdurusa bilang pagsubok ng pananampalataya at daan patungo sa malapit na relasyon sa Diyos. Ang pagdurusa ay may kakaibang epekto sa kaluluwa ng tao. Para sa ilan, ito ay nagiging isang bigat na hindi kayang tiisin, isang lakas na nakakawalan ng pag-asa at pananampalataya. Ngunit para sa iba, ito ay nagiging daan patungo sa isang mas malalim na relasyon sa Diyos. Ang pagkakaiba ng dalawang grupong ito ay hindi nakasalalay sa tindi ng sakit, kundi sa paraan kung paano nila hinaharap ito. Ang katotohanan ay, ang pagdurusa ay naglalantad ng pinakapayak na katangian ng ating pananampalataya. Ipinapakita nito kung ano ang tunay na pinaniniwalaan natin tungkol sa Diyos, sa Kanyang kabutihan, sa Kanyang pag-ibig, at higit sa lahat, sa Kanyang soberanya. Kapag maayos ang lahat, madali tayong magtiwala. Ngunit kapag ang sakit ay dumating, kapag ang kasagutan ay hindi dumating, kapag tila ang Diyos ay tahimik, ito ang mga sandali na sinusubok ang ating pananampalataya. At ang pagsubok na ito ay hindi para malaman ng Diyos kung anong mayroon tayo. Kilalanan niya tayo ng lubusan. Ang pagsubok ng pagdurusa ay para tayo mismo ang makaalam kung ano ang talagang nasa ating mga puso. Ang pagdurusa ay naglalantad. Ang malaking tanong ay, paano natin haharapin ang pagsubok na ito nang hindi tinatanggal ang ating pananampalataya? Paano natin magagamit ang sakit upang maging mas malapit sa Diyos at hindi lumayo sa Kanya? Ang pagdurusa ay naglalantad ng tunay na kalikasan ng ating pananampalataya. Kapag ang buhay ay tahimik, madali tayong magsalita ng pagtitiwala sa Diyos. Ngunit kapag dumating ang pagdurusa, lahat ng bagay ay nagbabago. Parang inilalagay tayo sa apoy upang ipakita kung gaano katatag ang ating pananampalataya. Isipin mo ang ginto.
Mukha itong matibay at purong tinitingnan mula sa labas. Ngunit kapag dumaan ito sa apoy, ang mga dumi na nakatago ay lumalabas. Ganon din ang ating pananampalataya. Kapag tayo ay humarap sa mga pagsubok, doon natin makikita kung saan nakatago ang ating tunay na pagtitiwala. Madalas nating matuklasan na tayo pala ay nagtitiwala pa sa ating sariling lakas kaysa sa Diyos. Natutuklasan natin na ang ating puso ay nahahati sa pagitan ng Diyos at ng mga bagay sa mundong ito. Ang pagdurusa ay naglalantad ng ating mga nakatagong idolo, mga maling seguridad at mga paniniwalang mali. Ngunit hindi ang layunin ng prosesong ito ay upang tayo ay sirain, ito ay upang tayo ay baguhin. Nais ng Diyos na ang ating pananampalataya ay maging tapat. Nais niya na magtiwala tayo sa Kanya hindi lamang kapag ang lahat ay maayos, kundi pati na rin kapag hindi natin maintindihan ang nangyayari. Ganito ang nangyari kay Job, nawala sa kanya ang lahat mga anak, yaman, kalusugan at siya ay naging abo. Ngunit sa kalagitnaan ng sakit, sinabi niya, kahit patayin niya ako, sa kanya ako maghihintay. Job 13:15. Ito ang pananampalatayang pino sa apoy, isang pananampalataya na hindi nakasalalay sa mga pangyayari, kundi sa matatag na pagtitiwala sa karakter ng Diyos. Ang duda, ang pagdurusa, bilang paaralan ng pagtitiis, isa sa mga dahilan kung bakit pinapayagan ng Diyos ang pagdurusa ay upang turuan tayo ng pagtitiis. Ang pagtitiis ay hindi lang basta pagtiis na walang ginagawa, kundi ang patuloy na pagtitiwala at paglalakad kahit na hindi natin nakikita ang dulo ng daan. Sa Santiago 9:12, tinuturo sa atin na mapalad ang taong nagtitiis ng pagsubok sapagkat pagkatapos siyang subukin, tatanggap siya ng korona ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Ang pagdurusa ay isang espiritual na pagsasanay. Tinuturuan tayo nito na tumagal, na huwag sumuko sa gitna ng laban. Sa mga pinakamahirap na panahon, pinapalakas tayo ng Diyos sa mga paraang hindi natin agad napapansin. Isipin mo ang isang atleta na naghahanda para sa isang malaking kompetisyon. Kailangan niyang daanan ang mga matinding pag-iensayo, pananakit ng katawan at matinding pagod. Ngunit hindi siya sumusuko sapagkat alam niyang ang bawat pagsubok ay nagmumulat sa kanyang katawan upang magtagumpay. Ganoon din sa atin, ang pagdurusa ay naghahanda sa atin para sa layunin ng Diyos sa ating mga buhay. Ang bawat luha, bawat laban, bawat gabing walang tulog ay nagpapalakas sa atin espiritual. Hindi pinapalampas ng Diyos ang anumang sakit. 3. Ang pagdurusa ay nagtuturo sa atin na depende tayo ng lubos sa Diyos. Kung may isang bagay na malakas na tinuturo ng pagdurusa, ito ay ang pagtutok natin sa Diyos at ang ating pagdepende sa Kanya. Ilang beses na ba nating sinubukang solusyonan ang ating mga problema mag-isa? Naghahanap tayo ng solusyon, kumakapit sa kontrol, gumagawa ng mga plano, hanggang sa mapagtanto natin na hindi na natin kayang pasanin ang bigat mag-isa. Ang pagdurusa ay nagdadala sa atin sa ating hangganan. Pinipilit tayong kilalanin na kailangan natin ang Diyos higit sa lahat. At isa ito sa mga pinakamagandang regalo na maaring ibigay ng sakit sa atin. Naintindihan ito ni Apostol Pedro. Nang makita niya si Jesus na lumalakad sa ibabaw ng tubig, humiling siyang lumabas mula sa barko at lumapit sa kanya. Sa simula, ang lahat ay maayos. Ngunit nang magsimula siyang makita ang hangin at alon, natakot siya at nagsimulang lumubog. At ano ang ginawa niya? Sumigaw siya, "Panginoon, iligtas mo ako." Mateo 14:30. Ilang beses na ba tayong dumaan sa ganitong sitwasyon bago tayo sumigaw, "Panginoon, iligtas mo ako," at ang magandang balita ay palaging umaabot ang kamay ni Jesus. Hindi niya tayo hinahayaan malunod, ngunit minsan kailangan nating maranasan ang ganitong desperasyon upang matutunan na magtiwala ng lubos sa Kanya. Ang pagdurusa bilang testimonya para sa iba, isa pang makapangyarihang bagay na ginagawa ng pagdurusa ay ang gawing testimonya ang ating sakit.
Kapag nagtitiwala tayo sa Diyos sa gitna ng ating mga paghihirap, nagiging ilaw tayo para sa mga tao sa paligid natin. Marami sa ating paligid ang nagdurusa, ngunit hindi nila alam kung saan makakakita ng pag-asa. Tinututok nila ang ating reaksyon sa mga pagsubok. At kung makikita nila sa atin ang matatag na pananampalataya, ang kapayapaang hindi kayang ipaliwanag, makakaabot ito sa kanilang mga puso ng mas malalim kaysa sa anumang pagpapahayag ng salita. Ilang beses na nating narinig ang mga kwento ng mga tao na dumaan sa malalim na sakit, ngunit lumabas mula rito ng mas matatag at nagbigay ng inspirasyon para maglapit ang iba sa Diyos. Ang ating pagdurusa ay hindi lamang tungkol sa atin. Ginagamit ng Diyos ang ating mga sugat upang magpagaling ng iba. Binabago niya ang ating sakit upang maging isang makapangyarihang testimonya na makakapagligtas ng buhay. Si Jesus mismo ang pinakamagandang halimbawa nito. Ang kanyang sakit sa krus ay naging ating kaligtasan. Ang kanyang pagdurusa ay nagdala ng buhay para sa lahat ng sumusunod sa kanya. Kung ikaw ay dumaranas ng bagyo ngayon, tandaan mo, ang Diyos ay maaaring gamitin ang iyong sakit hindi lamang upang baguhin ang iyong buhay, kundi pati na rin ang buhay ng mga tao sa paligid mo. Ang pagdurusa ay hindi ang huling salita at sa wakas, ang pinakamahalagang katotohanan na kailangan nating tandaan. Ang pagdurusa ay hindi ang huling salita. Kung ikaw ay dumaranas ng paghihirap ngayon, tandaan mo na hindi ito magtatagal. Ang bawat sakit ay may layunin at isang takdang panahon. Ang Apokalipsis 21:4 ay nagbigay sa atin ng isang magandang pangako. Wipin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Wala ng kamatayan, ni kalungkutan, ni sigaw, ni sakit, sapagkat ang mga bagay na una ay lumipas na. Ito ang pag-asa na nagpapatibay sa atin. Isang araw, ang lahat ng pagdurusa ay magtatapos. Isang araw ang bawat luha natin ay papawiin. At kapag tiningnan natin ang nakaraan, makikita natin na bawat sakit, bawat mahirap na sandali ay ginamit ng Diyos upang tayo ay mapalapit sa Kanya. Kung ikaw ay nakarating hanggang dito, nais kong ipaalala sa iyo, ang Diyos ay nagsasalita sa iyo sa pamamagitan ng iyong sakit. Hinuhubog niya ang iyong pananampalataya, pinapalakas ang iyong puso, at inihahanda ka para sa isang mas dakilang layunin. Kung ang mensaheng ito ay tumama sa iyong puso, magsulat sa mga komento, "Tiwala ako sa Diyos sa gitna ng bagyo," at magpatuloy na manood hanggang sa dulo dahil ang pangalawang bahagi ng video na ito ay maaaring maglaman ng susi para matuklasan ang isang biyaya sa iyong buhay. Ang pagdurusa bilang isang pagkakataon para sa pagpapakita ng kapangyarihan ng Diyos. Ang pagdurusa ay, walang duda, isa sa mga pinakamahirap na karanasan na maaaring maranasan ng isang tao. Hindi nito pinipili ang edad, estado, o posisyon at madalas ay dumarating ng walang babala. Ngunit kung mayroong isang bagay na maaari nating matutunan mula sa salita ng Diyos at sa mga karanasan ng mga naunang nanampalataya, ito ay na ang pagdurusa ay hindi dumarating ng walang layunin mula sa Diyos. Sa halip na isang puwersang sumisira, ang pagdurusa ay maaaring maging perpektong pagkakataon para sa pagpapakita ng kapangyarihan ng Diyos sa ating mga buhay. Mahirap paniwalaan, hindi ba? Paano ang isang bagay na kasing sakit ng ito ay maaaring maging pagkakataon para sa isang dakilang bagay? Paano ang pagdurusa, isang bagay na madalas nating nais iwasan sa lahat ng paraan, ay maaaring maging pintuan para maranasan ang kapangyarihan ng Diyos sa paraang hindi natin kayang imahinin? Subalit, sa buong kasaysayan ng Biblia, makikita natin na ang mga sandali ng matinding pagdurusa ay madalas nauuna sa mga pinakamalalaking pagpapakita ng kapangyarihan at awa ng Diyos. Ang seksyong ito ay tumatalakay sa isang mahalagang katotohanan.
Ang pagdurusa ay maaaring maging ang perpektong pagkakataon para ang kapangyarihan ng Diyos ay maipakita sa ating mga buhay. Ang pagdurusa bilang isang paraan ng pagpatotoo sa kapangyarihan ng Diyos. Kapag dumating ang mga pagsubok sa ating buhay, karaniwan ay nararamdaman nating tayo ay nag-iisa o iniwan. Ang sakit ay madalas na nagtatanong sa atin kung nasaan ang Diyos o kung siya ba ay talagang nakikinig sa ating mga panalangin. Subalit, ang katotohanan ay sa mga oras ng pagdurusa, iniimbitahan tayo ng Diyos upang maranasan ang kanyang lakas sa isang natatanging paraan. Nais niya gamitin ang ating pagdurusa bilang isang plataporma upang ipakita ang kanyang kapangyarihan sa mundo. Ito ang halimbawa ni Pablo at Silas na pagkatapos nilang makulong dahil sa pagpapahayag ng Ebanghelyo ay dumaan sa isang mahirap at nakakahiya na sitwasyon. Sa kabila ng pagiging preso, pinaulanan at nahulog sa mahihirap na kondisyon, hindi nila hinayaan ang desperasyon na magtulak sa kanila. Sa halip, nagpuri sila sa Diyos. Gawa 16:25. Bilang resulta, ipinakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan sa isang kamanghamanghang paraan. Nagkaroon ng lindol, natanggal ang kanilang mga kadena at bumukas ang mga pinto ng bilangguan. Ang pangyayaring ito ay hindi lamang isang pisikal na paglaya, kundi isang makapangyarihang pagpapakita kung paano maaaring gamitin ng Diyos ang pagdurusa upang ipakita ang kanyang kapangyarihan. Pinili ng Diyos ang isang sandali ng matinding sakit at ginamit ito bilang pagkakataon upang ipakita ang kanyang soberanya at lakas. Ang bilangguan ni Pablo at Silas ay naging isang plataporma para makita ng mga gwardya at ng lahat ng naroroon ang kaluwalhatian ng Diyos. Sa ating mga buhay, ganito rin ang pagdurusa. Kapag tayo ay dumaranas ng mga pagsubok at nagpasya tayong magtiwala sa Diyos, kapag kahit sa sakit patuloy tayong nananalig, tayo ay lumikha ng isang entablado para kumilos ang Diyos sa isang supernatural na paraan. Hindi ang pagdurusa ang nagtatakda ng ating kwento, kundi kung paano tayo tumugon dito. Kapag nakikita ng Diyos ang isang kaluluwa na tapat na naghahanap sa Kanya, siya ay nagiging hayag sa mga kamanghamanghang paraan. Ang susi dito ay ang pag-unawa na kapag iniiwan natin ang ating mga laban sa Diyos, ginagamit niya ang ating mga pagsubok bilang plataporma para sa kanyang kaluwalhatian. Sa mga oras ng pagdurusa, kapag nanatili tayo sa pananampalataya, tayo ay nagiging buhay na saksi ng kanyang kapangyarihan. Ndus, ang pagdurusa bilang pagbabago ng personalidad. Ang pagdurusa, gaano man ito kasakit, ay isang pagkakataon para sa pagbabago ng ating pagkatao. Tinutulungan tayo nitong makarating sa isang punto kung saan nasusubok ang ating tiwala at pananampalataya sa Diyos. Ngunit ito rin ay isang pagkakataon upang tayo ay maging mas mabuting tao, mas kahalintulad kay Kristo. Sa 1 Pedro 2:6, nabasa natin na ang pagsubok ng inyong pananampalataya na higit na mahalaga kaysa ginto na nasisira, bagamat ito'y nasusubok sa pamamagitan ng apoy, ay magdudulot ng papuri, kaluwalhatian at karangalan sa pagpapakita ni Hesukristo. Dito, inihalin tulad ni Pedro ang pagdurusa sa apoy, na hindi lamang nagpapaputi ng ginto, kundi ipinapakita ang tunay na kalidad nito. Ganon din, ang pagdurusa ay naglalantad ng ating tunay na kalikasan, ngunit may kakayahan din itong baguhin tayo. Ang pagdurusa ay may kakayahang alisin tayo mula sa ating comfort zone at pilitin tayong tingnan ang ating sarili. Ipinapakita nito sa atin ang mga bahagi ng ating buhay na kailangang maghilom, kailangang magbago. Pinapayagan tayo ng Diyos na dumaan sa mga pagsubok upang hubugin ang ating karakter, upang matutunan natin ang pagpapasensya, pagtitiis at pagtangkilik sa Kanya. Ang pagdurusa ay nagbibigay sa atin ng pagkakataon na maging mas mapagpakumbaba at mas umaasa sa Diyos.
Huwag nating kalimutan na habang ang pagdurusa ay nagpapaputi sa atin, pinapalakas din tayo nitong magpakita ng malasakit at empatiya sa mga nagdurusa ring iba. Kapag dumaan tayo sa mga pagsubok, tayo ay nagiging mas maligaya at handang tumulong sa iba. Ginagamit ng Diyos ang ating mga sandali ng sakit upang maghanda tayo sa pagtulong sa mga nagdurusa rin. Kapag tayo ay lumaban, nagiging mas maligaya tayo sa pag-unawa kung paano magbigay ng suporta at aliw sa iba sa kanilang mga pagsubok. 3. Ang pagdurusa bilang pagkakataon. Para maranasan ang pagpapalakas ng Diyos sa gitna ng pagdurusa, matututo tayo na tunay na magdepende sa Diyos. Ilang beses na ba natin sinubukang ayusin ang ating mga problema ng mag-isa? Pinipilit nating maghanap ng solusyon, kinokontrol ang mga bagay at gumagawa ng plano. Hanggang sa makuha natin ang ating limitasyon at makita na hindi na natin kayang pasanin ang bigat ng mag-isa. Ang pagdurusa ay nagdadala sa atin sa ating hangganan. Pinipilit tayong kilalanin na kailangan natin ang Diyos higit sa anumang bagay. At ito ang isa sa pinakamagandang regalong maaring ibigay ng sakit sa atin. Naiintindihan ito ni Apostol Pedro. Nang makita niya si Jesus na lumalakad sa ibabaw ng tubig, nagpasya siyang lumabas mula sa bangka at lumapit sa kanya. Sa simula, maayos ang lahat, ngunit nang makita niya ang hangin at alon, natakot siya at nagsimulang lumubog. At ano ang ginawa niya? Sumigaw siya, "Panginoon, iligtas mo ako." Mateo 14:30. Ilan sa atin ang kailangang dumaan sa ganitong sitwasyon bago tayo sumigaw, "Panginoon, iligtas mo ako." At ang magandang balita ay palaging umaabot ang kamay ni Jesus. Hindi niya tayo pinababayaan, ngunit minsan kailangan nating dumaan sa ganitong desperasyon upang matutunan natin na magtiwala ng buo sa Kanya. Ang pagdurusa bilang testimonya. Para sa iba-isa pang makapangyarihang epekto ng pagdurusa ay ang pagbago nito ng ating sakit at paggawa nito bilang isang testimonya. Kapag nagtitiwala tayo sa Diyos sa gitna ng ating mga pagsubok, tayo ay nagiging ilaw para sa mga tao sa ating paligid. Maraming tao sa ating paligid ang nagdurusa, ngunit hindi nila alam kung saan makakakita ng pag-asa. Pinagmamasdan nila kung paano tayo tumugon sa mga pagsubok. At kung makita nila sa atin ng isang pananampalataya na hindi natitinag, isang kapayapaang hindi kayang ipaliwanag, maaring mahipo ang kanilang mga puso sa paraan na hindi kayang gawin ng isang sermon. Ilang beses na ba nating narinig ang mga kwento ng mga tao na dumaan sa malalim na sakit ngunit lumabas ng mas matatag at nagbigay ng inspirasyon upang ang iba ay lumapit sa Diyos? Ang ating pagdurusa ay hindi palaging ukol sa atin lamang. Ginagamit ng Diyos ang ating mga sugat upang magpagaling ng iba. Binabago niya ang ating sakit upang maging isang makapangyarihang testimonya na maaring magligtas ng buhay. Si Jesus mismo ang pinakamagandang halimbawa nito. Ang kanyang sakit sa krus ay naging ating kaligtasan. Ang kanyang pagdurusa ay nagbigay buhay sa lahat ng sumusunod sa kanya. Maimba ang pagdurusa ay hindi ang huling salita at sa wakas, ang pinakamahalagang katotohanan na kailangan nating tandaan. Ang pagdurusa ay hindi ang huling salita. Kung ikaw ay dumaranas ng pagsubok ngayon, tandaan mo na hindi ito magtatagal. Ang bawat sakit ay may layunin at takdang panahon. Sa Apokalipsis 21:4, nakatala ang isang magandang pangako. At aalisin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata, at hindi na magkakaroon ng kamatayan, ni kalungkutan, ni sigaw, ni sakit, sapagkat ang mga bagay na una ay lumipas na. Ito ang pag-asa na nagdadala sa atin ng lakas. Isang araw, ang lahat ng pagdurusa ay magtatapos. Isang araw, ang bawat luha ay papawiin. At kapag tiningnan natin ang nakaraan, makikita natin na ang bawat sakit, bawat mahirap na sandali ay ginamit ng Diyos upang tayo ay mapalapit sa Kanya.
Kung ikaw ay nakarating hanggang dito, nais kong ipaalala sa iyo, ang Diyos ay nagsasalita sa iyo sa pamamagitan ng iyong sakit. Hinuhubog niya ang iyong pananampalataya, pinapalakas ang iyong puso, at inihahanda ka para sa isang mas dakilang layunin. Kung ang mensaheng ito ay tumama sa iyong puso, magsulat sa mga komento, "Tiwala ako sa Diyos kahit sa pagdurusa." At magpatuloy na manood hanggang sa dulo dahil ang pangalawang bahagi ng video na ito ay maaaring maglaman ng susi para matuklasan ng isang biyaya sa iyong buhay. Ang pagdurusa bilang isang pagkakataon para sa malalim na espiritual na paglago. Kapag pinag-uusapan ang pagdurusa, madalas itong tinitingnan sa negatibong pananaw, sakit, pagkawala, kalungkutan. At walang duda, ang mga aspetong ito ng sakit ay totoo at hindi maiiwasan. Ngunit may isang bagay din na maaaring maging ang pagdurusa, isang pagkakataon para sa malalim na espiritual na paglago. Isang imbitasyon mula sa Diyos patungo sa mas dakilang bagay, isang bagay na kung titingnan natin ito gamit ang mga mata ng pananampalataya ay maaaring magbago sa atin at maglapit sa atin sa Kanya. Hindi madaling tingnan ang pagdurusa bilang pagkakataon para sa paglago. Kapag tayo ay nasa gitna ng sakit, ang lahat ng nais natin ay matapos ito na magkaayos ang sitwasyon at bumalik ang kapayapaan. Ngunit ang katotohanan ay may kakayahan, ang pagdurusa na maghubog sa atin sa mga paraang hindi kayang gawin ng kapayapaan at katahimikan. Dinala tayo nito sa kabila ng ating mga hangganan at pinipilit tayong magtiwala sa Diyos sa mga paraang hindi natin magagawa sa ibang pagkakataon. Sa seksyong ito, tatalakayin natin kung paano ang pagdurusa ay maaaring maging isang pagkakataon na para sa malalim na espiritual na paglago at kung paano ito madalas na nagiging matabang lupa kung saan ang Diyos ay gumagawa upang baguhin tayo ayon sa Kanyang imahe. Herbuto, ang pagdurusa bilang proseso ng espiritual na pagpapahinugang espiritual na paglago ay hindi nangyayari ng biglaan. Katulad ng katawan na nangangailangan ng pagsasanay, disiplina at pasensya upang mag-develop, ang kaluluwa ay nangangailangan din ng oras at mga karanasan upang mag-mature. At kadalasan, ang mga pinakamasakit na karanasan ay may kakayahang magpahinog sa atin espiritual. Parang kontradiksyon, hindi ba? Paano ang sakit ay maaaring magdulot ng pagpapahinog, ngunit ito mismo ang matutunan natin sa salita ng Diyos. Ang pagdurusa ay madalas na nagdadala sa atin sa mas malalim na pag-unawa ng kung sino tayo kay Kristo at kung sino siya para sa atin. Kapag dumadaan tayo sa mga pagsubok, ang mga bagay na mababaw sa ating pananampalataya ay nagsisimulang mawala at ang tanging nananatili ay ang tunay at matatag na pananampalataya. Sa Hebreo 7:27, sinabi na kahit siya'y anak, natutunan niya ang pagsunod sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang tinamo. Kahit si Jesus, ang anak ng Diyos, ay dumaan sa proseso ng pagkatuto at paglago sa pamamagitan ng pagdurusa. Hindi siya pinatawad mula sa sakit. Sa halip, hinarap niya ito ng malalim at tindi. Ngunit sa pamamagitan ng pagdurusa, siya ay pino at inihanda ang daan para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Sa parehong paraan, ang ating mga sandali ng sakit ay maaaring magturo sa atin upang maging mas masunurin, mas nakatutok, mas tapat. Ang pagdurusa ay nagtuturo sa atin ng pasensya, tiwala at pagtitiis. Kapag tayo ay humaharap sa mga pagsubok, pinipilit tayong magtiwala ng higit sa Diyos, magdasal ng mas taimtim at magtiwala sa Kanyang plano para sa atin. Sa buong prosesong ito, ang ating pananampalataya ay tumatatag, ang ating tiwala ay lumalalim, at ang ating karakter ay nababago. Ang pagdurusa bilang daan para mapalalim ang ating relasyon sa Diyos Isa sa mga pinakamahalagang pagkakataon na ibinibigay ng pagdurusa ay ang pagkakataon na mapalalim ang ating relasyon sa Diyos.
Kapag mahirap ang buhay, kapag parang ang lahat ay bumabagsak sa ating paligid, ang pinakamahalaga ay ang kumapit sa Diyos ng mas malalim at mas tapat. Sa pagdurusa, pinipilit tayong tumingin sa Diyos ng may mas malalim na pananaw at pagiging tapat. Kapag ang lahat ng bagay ay nawawala, siya lamang ang natitirang kanlungan na mayroon tayo. Ang pagdurusa ay nagpapabagsak sa atin, nagpapakumbaba sa atin, at nagtuturo sa atin na ilaan ang ating buong tiwala sa Diyos. Dito, sa lugar ng kahinaan at pagiging tapat, doon higit na ipinapakita ng Diyos ang kanyang sarili. Hindi siya lumalapit sa mga matatatag, kundi sa mga mapagpakumbaba ang Espiritu. Kapag ang lahat ng mayroon tayo ay siya lamang, kapag nauubos na ang ating lakas at hindi na natin alam kung saan pupunta, doon natin natutuklasan ang tunay na lakas sa kanyang presensya. Siya ang nagtataguyod sa atin kapag ang lahat ng nasa paligid natin ay bumabagsak. Si David, sa kanyang mga salmo, madalas ipahayag ang pagdurusa na nararanasan niya. Ngunit ipinapakita rin niya ang isang malalim na relasyon sa Diyos. Alam niyang sa kalagitnaan ng kanyang sakit, ang Diyos ang kanyang bato, ang kanyang ligtas na kanlungan. Kapag ang lahat ng bagay ay bumagsak, ang Diyos ay nananatili. At dito sa puwang na ito, sa lugar ng desperasyon, doon tayo mas nakakaramdam ng kanyang presensya. Dating ang pagdurusa. Bilang pagbubukas para sa bagong espiritual na pagsisiwalat, madalas ang pagdurusa ang katalista na nagdadala sa atin sa mga bagong pagsisiwalat tungkol sa Diyos. Kapag lahat ay maayos, kadalasan ay nagiging kontento tayo at hindi na masyadong nagmumuni-muni tungkol sa ating pananampalataya. Subalit, kapag dumadaan tayo sa mga pagsubok, pinipilit tayong magtanong, magmuni-muni at maghanap ng mas malalim na sagot. Ang pagdurusa ay nag-uudyok sa atin na tumingin sa ating sarili at magtanong, ano ang nais ng Diyos na ituro sa akin sa pamamagitan nito? Ang sakit ay madalas na nagiging dahilan para maghanap tayo ng mas malalim na pag-unawa sa ating espiritual na buhay at sa kalikasan ng Diyos. Ginagamit ng Diyos ang mga karanasang ito upang bigyan tayo ng mas malinaw na pananaw sa kanyang kalooban at layunin. Sa 2 Korinto 9:9, isinulat ni Pablo, ang aking biyaya ay sapat na para sa iyo sapagkat ang kapangyarihan ay ginaganap sa kahinaan. Ang pagbubukas na ito na tanging nauunawaan lamang niya matapos dumaan sa kanyang sariling mga paghihirap ay isang halimbawa ng kung paano ginagamit ng Diyos ang pagdurusa upang ipakita ang mas malalim na aspeto ng kanyang kalikasan. Ang pagdurusa ay nagpapabukas sa ating mga mata para sa pagdepende sa Diyos at nagtuturo sa atin ng espiritual na karunungan na hindi natin makakamtan kung wala ito. Pinipilit tayong hanapin ang kanyang mukha ng mas intensibo, pag-aralan ng kanyang salita ng mas taimtim at magdasal ng mas taos-puso. Ang pagdurusa ay ang lupa kung saan ang mga binhi ng espiritual na pagpapahayag ay itinatanim at pinapalago. Buetro, ang pagdurusa bilang pagkakataon para maglingkod sa iba habang tayo ay dumadaan sa mga sandali ng pagdurusa, madalas tayong nagiging mas sensitibo sa pangangailangan ng iba. Ginagamit ng Diyos ang ating mga pagdurusa upang tayo ay maghanda sa paglilingkod at pagtulong sa mga tao na nasa mga katulad na kalagayan. Kapag tayo ay nasaktan, binibigyan tayo ng Diyos ng kakayahang magbigay ng kagalingan. Ang empatya na nagmumula sa sakit ay isa sa pinakamalalakas na gamit ng Diyos para sa paglilingkod. Kapag dumaan tayo sa mga pagsubok at nakatagpo tayo ng pagpapalakas mula sa Diyos, maaari tayong maging ilaw para sa mga tao na dumaraan din sa mga tribulasyon. Itinuturo sa atin ng salita ng Diyos na tayo ay tinutulungan ni Diyos upang tayo ay makatulong sa iba gamit ang tulong na natamo natin mula sa Kanya. Sa 2 Korinto 1:4.
ang ating pagdurusa ay hindi lamang tungkol sa atin. Naging daan ito upang magdulot ng pagbabago sa buhay ng iba sa pamamagitan ng ating testimonya, ng ating karanasan at ng pag-comfort na maaari nating ibigay. Sa pamamagitan ng mga pagsubok, tayo ay tinuturuan upang magkaroon ng mas malaking malasakit, mas sensitibo at mas bukas na maglingkod sa iba. Ang pagdurusa bilang pagkakataon para mag-reflect ng imahe ni Kristo. Kapag tayo ay dumaraan sa pagdurusa, may pagkakataon tayong mag-reflect ng mas malapit sa imahe ni Kristo. Siya ang pinakamagandang halimbawa kung paano haharapin ang sakit at pagdurusa ng may grasya. Ang kanyang buhay at kamatayan sa krus ay nagpakita ng tunay na kalikasan ng pagdurusa, hindi bilang isang parusa, kundi bilang isang paraan upang magdala ng kaligtasan at buhay para sa iba. Sa Filipos 3:10, ipinaabot ni Pablo ang kanyang nais na makilala si Kristo at ang kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay na mag-uli at ang pakikibahagi sa kanyang mga pagdurusa na magkatulad sa kanya sa kanyang kamatayan. Ito ang puso ng Kristyanismo, ang maunawaan na sa pamamagitan ng pagdurusa, tinawag tayo upang makiisa kay Kristo, mamuhay sa kanyang buhay at mag-reflect ng kanyang kalikasan. Ang pagdurusa ay nagbabago sa atin upang maging mas katulad tayo ni Kristo sa lahat ng bagay. Kapag nakikibahagi tayo sa kanya sa pagdurusa, mas nagiging handa tayong magmahal, magpatawad, maging matiisin at magkaroon ng malasakit katulad ng ginawa niya. Kaya't ang pagdurusa ay nagiging daan para sa sanctification at para sa tunay na pagbabago upang maging imahe ni Kristo. Ang pagdurusa ay walang duda isa sa mga pinakamalaking hamon sa buhay ng tao. Ngunit kapag tiningnan natin ito gamit ang mga mata ng pananampalataya, nagsisimula nating makita na ito ay higit pa sa isang hadlang na dapat pagtagumpayan. Ang pagdurusa ay isang regalong nakatago, isang pagkakataon na ibinigay ng Diyos para tayo ay mag-grow spiritual, para maglapit sa Kanya, at para mag-reflect ng Kanyang imahe sa mundo. Kung ikaw ay dumaranas ng mahirap na panahon ngayon, alamin mo na ginagamit ng Diyos ang iyong pagdurusa upang ikaw ay hubugin, turuan at ihanda ka para sa mas malalim na relasyon sa Kanyang presensya. Hindi Kanya iniiwan sa sakit, kundi ginagamit ka para sa kabutihan, paglago at para sa Kanyang kaluwalhatian. Kung ang mensaheng ito ay tumama sa iyong puso, mag-comment ng "Tiwala ako sa plano ng Diyos kahit na sa pagdurusa." Tandaan, ang pagdurusa ay hindi ang katapusan. Isa lamang itong panimula ng isang malalim na paglalakbay ng paglago at pagbabago. Ang pagdurusa bilang isang pagkakataon para sa bagong simula at banal na layunin sa paglalakbay ng buhay Kristiyano. Hindi maiiwasan ang pagdurusa. Mahirap mang tanggapin, darating ang mga panahon ng pagsubok, pag-aalala at sakit na magtatanong sa atin ng kahulugan ng ating paglalakbay. Ngunit ang pagdurusa ay hindi kailangang ituring lamang bilang isang negatibong realidad o bilang isang bagay na kailangang iwasan sa lahat ng paraan. Kapag tiningnan natin ang pagdurusa sa pamamagitan ng mga mata ng pananampalataya, makikita natin na ito ay isang pintuan para sa bagong simula at para sa mas mataas na layunin ng Diyos. May kakaibang paraan ng Diyos upang gawing isang pagkakataon ang ating mga sandali ng sakit upang magbukas ng daan patungo sa isang hinaharap na puno ng layunin, buhay at katuparan ng Kanyang plano para sa atin. Sa seksyong ito, tatalakayin natin kung paano ang pagdurusa ay maaaring maging ang matabang lupa kung saan nagsisimula ang mga plano ng Diyos para sa ating buhay, kung paano ito maaaring maghanda sa atin para sa isang dakilang layunin, at kung paano sa Kanyang soberanya ginagamit ng Diyos ang bawat sakit upang magdala sa atin ng isang bagong simula, isang simula na Siya mismo ang nagtakda para sa atin.
Magninilay tayo tungkol kung paano ang pagdurusa ay hindi ang katapusan ng kwento, kundi isang proseso ng malalim na pagbabago, isang espiritual na muling pagkabuhay. Ang pagdurusa bilang proseso ng espiritual na pagbabago, ang pagdurusa ay may kakaibang kapangyarihan na magbago sa atin. Kapag tayo ay dumaan dito, hindi lamang tayo nasasaktan, kundi tayo rin ay binabago. Tinutulungan tayo nitong hubugin, binabasag tayo at sa paradoksikal na paraan, binabago tayo at nire-restore. Ang mga bagay na dati ay tila matatag at tiyak ay nagsisimulang maglaho at tayo ay hinihikayat na tingnan ang ating buhay sa ibang pananaw upang pag-isipan ang ating layunin at ang ating lakbayin kasama ang Diyos. Sa Efeso 2:10, pinaalalahanan tayo ni Pablo na tayo ay likha ng Diyos, nilikha kay Kristo Jesus upang gumawa ng mabubuting gawa na inihanda ng Diyos ng una upang tayo ay magsagawa. Kadalasan, ang mga mabubuting gawa na inihanda ng Diyos para sa atin ay tanging nagiging malinaw lamang kapag tayo ay binago ng sakit. Ang ating pananampalataya ay nililinis sa apoy ng pagdurusa at ang mga gawain na inihanda ng Diyos para sa atin ay nagiging maliwanag habang tayo ay higit pang hinuhubog ng Kanyang kamay. Ang prosesong ito ng espiritual na pagbabago ay hindi instant. Nangangailangan ito ng panahon at ginagamit ng Diyos ang pagdurusa bilang kasangkapan upang dalhin tayo sa mas malalim na pag-unawa, malasakit at pagdepende sa Kanyang biyaya. Hindi tayo magiging parehong tao matapos ang apoy ng pagdurusa. Ginagamit ng Diyos ang sakit upang gawing mas katulad tayo ni Kristo, mas sensitibo sa Kanyang Espiritu at mas handa na magsagawa ng Kanyang gawain sa lupa. Ang pagdurusa ay naglalagay sa atin sa isang posisyon na wala tayong ibang pagpipilian kundi ang tumingin sa Diyos ng may katapatan. Hinahamon tayo nito na iwanan ang mga luma at mga paraan ng pananaw sa mundo at magrekonsidera kung paano tayo tumugon sa mga sitwasyon. At tinuturuan tayo ng bagong paraan ng pamumuhay at paglalakad sa Kanyang presensya. Ginagawa niya tayong bagong nilalang at lahat ng ito ay nangyayari dahil sa pagdurusa. Tayo ay pinipilit magtiwala sa Diyos ng mas malalim, magdepende sa Kanyang lakas at maghanap ng Kanyang direksyon na hindi natin kailanman naranasan dati. Ang pagdurusa. Bilang katalista para sa mas mataas na layunin, kapag dumadaan tayo sa mga panahon ng pagdurusa, mahirap makita kung may layunin sa gitna ng sakit. Gayunpaman, sa pamamagitan ng pagdurusa, madalas ginagamit ng Diyos ang ating mga puso at buhay upang maghanda para sa isang mas mataas na layunin, isang bagay na hindi natin makakamtan kung hindi natin naranasan ang masakit na karanasang ito. Ang pagdurusa sa isang paraan ay ang lupang pinag-uumpisahan ng bagong layunin ng Diyos kung saan niya tayo inihahanda para sa misyon na itinakda niya para sa atin. May kapangyarihan ang Diyos na gamitin ang anumang sitwasyon upang ipakita ang Kanyang plano at layunin para sa ating buhay. Maaari niyang gamitin ang pagdurusa upang ituro tayo sa isang ministeryo na hindi natin inaasahan, sa isang bokasyon na hindi natin binigyan pansin, o kahit na sa isang radikal na pagbabago ng buhay na magdudulot ng pagpapala, hindi lamang sa atin kundi pati sa iba sa ating paligid. Isang magandang halimbawa ay ang buhay ni Jose sa Lumang Tipan. Ang kanyang buhay ay puno ng pagdurusa at pagtataksil. Ipinagbili siya ng kanyang sariling mga kapatid, nagdusa siya sa bilangguan, at siya ay hindi makatarungang tinratong masama. Ngunit kapag tiningnan natin ang kanyang kwento, makikita natin na ang pagdurusa na kanyang naranasan ay naghanda sa kanya para sa isang posisyon ng pamumuno sa Ehipto, kung saan siya ay ginamit ng Diyos upang iligtas hindi lamang ang kanyang pamilya, kundi pati ang buong bansa ng Israel. Ang pagdurusa ni Jose ay hindi nangyari ng walang kabuluhan. Ito ay isang mahalagang bahagi ng plano ng Diyos para sa kaligtasan ng marami.
Sa parehong paraan, ang ating pagdurusa, gaano man ito kahirap at kasakit, ay maaaring maging paghahanda para sa isang mas mataas na layunin na itinakda ng Diyos para sa atin. Minsan, kailangan nating dumaan sa isang panahon ng sakit at paghihirap upang magbukas ang layunin ng Diyos sa ating buhay. At habang dumadaan tayo sa prosesong ito, inihahanda tayo para maisakatuparan ang isang dakilang layunin na higit pa sa ating inisip na posible. Modern 3, ang pagdurusa. Bilang pagkakataon para sa paglago at pagkakaroon ng epekto isa sa pinakamalaking pagbabago na maaaring idulot ng pagdurusa sa ating buhay ay ang espiritual na paglago. Hindi natin dapat hanapin ang sakit, ngunit kadalasan ito ay dumadating sa ating buhay at pinipilit tayong lumago. Kapag hinarap natin ang pagdurusa na may pananampalataya at tiwala sa Diyos, tinutulungan tayo nitong lumago espiritual sa mga paraang wala ng ibang bagay ang makagagawa. Higit pa rito, ang pagdurusa ay nagbibigay sa atin ng pagkakataon upang magkaroon ng positibong epekto sa iba. Kapag hinarap natin ang ating sariling mga pagsubok na may pananampalataya, tiwala at pag-asa, nagiging halimbawa tayo para sa mga tao sa ating paligid. Nakikita nila sa atin ang biyaya ng Diyos na ipinapakita at ito ay nagsisilbing isang malakas na patotoo na ang pananampalataya kay Kristo ay makakapagpanatili sa atin sa anumang sitwasyon. Maraming Kristiyano sa buong mundo ang gumamit ng kanilang mga sandali ng sakit upang maging ilaw para sa iba. Nagiging inspirasyon at lakas sila para sa mga dumadaan sa katulad na mga pagsubok. Binibigyan tayo ng Diyos ng kakayahang gamitin ang ating mga laban upang tulungan ng iba na malampasan ang kanilang mga pagsubok upang buhaying muli ang mga nahulog at magbigay ng pag-asa sa mga nawalan ng pag-asa. Ang pagdurusa, kapag hinarap ng may tamang pananaw, ay nagiging daan upang tayo ay maging mas mapagpakumbaba, mas maawain at mas handang maglingkod sa kapwa. Tinuruan tayo nitong tingnan ang mga problema ng iba at maging sensitibo sa kanilang mga pangangailangan. Sa paggawa nito, ginagamit tayo ng Diyos upang ipalaganap ang kanyang pagmamahal at liwanag sa mundo. Ang pagdurusa bilang daan patungo sa pagpapatawad at pagbabalik loob. Ang kwento ng ating kaligtasan ay hindi magiging buo ng walang sakit. Kung titingnan natin ang krus, makikita natin na ang pinakamalaking kaligtasan sa kasaysayan ay nakamtan sa pamamagitan ng pagdurusa. Si Jesus, nang siya ay ipako sa krus, hindi lamang nagbayad para sa ating mga kasalanan, kundi ipinakita niya kung paano sa pamamagitan ng sakit maaaring magdala ang Diyos ng pagpapatawad at pagbabago para sa buong sangkatauhan. Ang pagdurusa, sa gayon, ay hindi lamang isang paraan upang tayo ay maglinis o maghanda para sa bagong layunin, kundi isang susi para sa kaligtasan. Ipinag-uugnay tayo nito sa karanasan ni Kristo at sa pagbabahagi natin ng sakit na iyon, nararanasan natin ang isang espiritual na muling pagkabuhay na nagbabago sa ating buhay. Ang sakit, gaano man ito kalupit, ay maaaring maging isang paraan ng pagbabalik loob. Kapag hinarap natin ito ng may pananampalataya, tiwala sa Diyos, ginagamit niya ang mga sandaling ito upang tayo ay magbago mula sa loob at upang tayo ay dalhin pabalik sa kanyang perpektong plano para sa ating buhay. Bawat sakit na ating nararanasan ay maaaring maging isang pagkakataon upang mas makilala natin ang pagpapatawad ni Kristo, upang magpasakop sa Kanya at maranasan ang Kanyang biyaya sa isang natatanging paraan. Kaya't ang pagdurusa sa huli ay hindi ang huling salita. Ang Diyos ang may huling salita at ginagamit niya ang ating sakit upang tayo ay muling dalhin sa Kanyang kabuuan. Kung ikaw ay dumaranas ng sakit ngayon, alamin mo na hindi ito ang katapusan ng iyong kwento. Ang Diyos ay gumagawa sa iyo
at mayroon siyang isang dakilang plano na inihanda para sa hinaharap. Ang pagdurusa ay maaaring maging pintuan patungo sa isang bagong simula, isang simula na puno ng layunin at kaligtasan. Kung ang mensaheng ito ay tumama sa iyong puso, magsulat sa mga komento. Tiwala ako sa plano ng Diyos at alam kong gagamitin niya ang aking pagdurusa para sa kabutihan. Patuloy tayong maglakbay ng magkasama sa pananampalataya, nagtitiwala na ginagawa ng Diyos ang isang kamangha-manghang bagay sa ating mga buhay kahit sa mga pagsubok. Ang pagdurusa bilang isang pagkakataon upang matagpuan ang lakas sa Diyos at palakasin ang pananampalataya. Ang pagdurusa ay isa sa mga pinakamalaking hamon sa buhay Kristiyano. Hindi mahalaga kung gaano katibay ang ating pananampalataya. Lahat tayo ay daraan sa mga sandali ng sakit, pagkawala at mga pagsubok. Sa gitna ng pagdurusa, madalas ang tukso na mawalan tayo ng pag-asa, magtanong kay Diyos o lumayo mula sa ating pananampalataya. Ngunit sa halip na maging kaaway ng ating spiritual na paglalakbay, ang pagdurusa ay maaaring maging isang pambihirang pagkakataon upang palakasin ang ating relasyon kay Diyos, upang matutunan ang isang lakas na lampas sa ating makatawid na kakayahan, at sa paradoksikal na paraan upang palakasin ang ating pananampalataya sa isang malalim at tumatag na paraan. Sa seksyong ito, tatalakayin natin kung paano ang pagdurusa ay maaaring maging pagkakataon na pinipili ng Diyos upang ibigay sa atin ang lakas sa ating mga kahinaan at pagpapalago ng pananampalataya. Magninilay tayo kung paano ito ay hindi isang paghinto sa ating espiritual na paglalakbay, kundi isang katalista para sa pagbabago, pagpapasigla at kabuuang pag-asa at pagtitiwala kay Diyos. Tutorial, ang pagdurusa bilang pagkakataon upang matutunan ang lakas ng Diyos sa ating mga kahinaan. Kapag tayo ay dumaranas ng mga pagsubok, madali tayong mahulog sa tukso na isipin na tayo'y nag-iisa, mahina o iniwan na tayo ni Diyos. Ngunit ito mismo ang pagkakataon kung kailan mas malakas na magpapakita si Diyos sa ating buhay. Ang pagdurusa ay nagdadala sa atin sa isang antas ng kabuuang pagtitiwala, at dito sa ating kahinaan, nararanasan natin ang isang supernatural na lakas na tanging Diyos lamang ang makapagbibigay. Sa 2 Corinto 12:9, tinuturo ni Pablo ang isang makapangyarihang katotohanan. Ang aking biyaya ay sapat na para sa iyo, sapagkat ang kapangyarihan ay lumalago sa kahinaan. Hindi tayo iniwan ng Diyos sa oras ng sakit. Sa halip, binibigyan niya tayo ng kanyang lakas upang tayo ay manatiling buo. Kapag tayo ay humaharap sa buhay gamit ang ating sariling lakas, tayo ay nalilimitahan ng ating mga kahinaan at pagkatalo. Subalit kapag pinapayagan nating pumasok si Diyos sa ating kahinaan, ang kanyang lakas ay ipinapakita sa isang kamangha-manghang paraan. Kaya't ang pagdurusa ay nagiging matabang lupa para sa pagpapakita ng kapangyarihan ng Diyos. Sa halip na tingnan ang pagdurusa bilang hadlang, maaari natin itong makita bilang isang pagkakataon upang ipakita ng Diyos ang kanyang sarili ng mas malinaw sa ating buhay, at upang bigyan tayo ng lakas upang magpatuloy, magtagumpay at malampasan ang mga hamon na sa unang tingin ay imposibleng madaanan. Kapag tayo ay nararamdaman nating pinakamahina, dito natin nararanasan ang kapangyarihan ni Diyos sa atin. Tinutulungan niya tayo sa paraang hindi natin kayang makamtan sa ating sariling lakas. Ang pagdurusa ay naglalagay sa atin sa posisyon ng pagkatuto kung paano magtiwala kay Diyos ng buo, natanggapin na siya lamang ang ating lakas, ating matatag na batong sandigan at kanlungan sa mga oras ng kalungkutan. Ang pagdurusa bilang daan ng espiritual na paglago at lakas ng loob. Ang pagdurusa, bagamat masakit at kadalasan ay nakakapagbigay ng kalungkutan, ay isang makapangyarihang kasangkapan para sa espiritual na paglago.
Ang sakit at mga pagsubok ay nagpapakilo sa atin upang maghanap ng mas malalim na pananampalataya at nagtutulungan tayo upang magdasal ng mas taimtim at matutunan na magtiwala kay Diyos sa mas tunay na paraan. Sa buong paglalakbay na ito, ginagamit ng Diyos ang pagdurusa upang magtaglay ng isang mas matibay, mas matatag at mas nakatuong pananampalataya. Kapag tayo ay dumaraan sa mga pagsubok, hinahamon tayo upang maunawaan ang lalim ng ating pananampalataya at kung paano ito kayang tumibay sa harap ng mga bagyong dumaan sa ating buhay. Hindi tayo tinatawag upang magkaroon ng isang mababaw na pananampalataya na tanging umaasa lamang sa mga biyaya at kasaganahan. Sa halip, iniimbitahan tayo ni Diyos na maranasan ang pananampalatayang nasubok, pinaunlad at tumitibay kapag nahaharap sa mga pagsubok. Ang pagdurusa ay nagtuturo sa atin na huwag magtiwala sa ating sariling lakas, kundi sa lakas ni Diyos. Kapag ang lahat sa ating paligid ay parang bumabagsak, tinatawag tayo ni Diyos upang tumingin sa Kanya at magtiwala sa Kanya. Alam na Siya ay kasama natin sa bawat hakbang ng ating landas. Binibigyan niya tayo ng lakas, tapang at kakayahan upang magpatuloy kahit na hindi natin nakikita ang dulo ng daan. Sa Aklat ng Santiago, binabasa natin na ang pagtitiis ay isa sa mga bunga ng pagdurusa. Mga kapatid, ituring ninyong malaking kaligayahan ng dumaan kayo sa mga pagsubok dahil alam ninyo na ang pagsubok ng inyong pananampalataya ay nagbubunga ng pagtitiis. Santiago 1:2-3. Kapag hinayaan natin na palakasin tayo ni Diyos sa mga oras ng pagsubok, ang ating pananampalataya ay lumalago at ang ating kakayahan upang magtiis ay lumalakas. Tayo ay hinuhubog at pinapalakas sa pamamagitan ng pagdurusa at ito ay nagpapalakas sa ating tiwala sa katapatan at kapangyarihan ni Diyos. 3. Ang pagdurusa bilang paanyaya para sa pagbago at pagkilala sa sufisiyensya ni Diyos. Ang pagdurusa ay isang paanyaya upang baguhin ang ating pananaw sa buhay, sa ating lakbayin kay Diyos at sa mga bagay na talagang mahalaga. Kapag tayo ay dumadaan sa mga pagsubok, ang mga bagay na dati ay tila mahalaga ay nagsisimulang mawalan ng halaga. Ang pagdurusa ay nagtutulak sa atin upang tumingin kay Diyos ng mas malalim, upang hanapin ang Kanyang mukha at upang kilalanin na Siya ay sapat para sa lahat ng ating pangangailangan. Kapag tayo ay dumaranas ng mga pagsubok, pinipilit tayong pagnilayan kung ano ang tunay na mahalaga sa ating buhay. Ang mga prioridad na dati ay malinaw ay nagsisimulang tanungin at tinatawag tayo ni Diyos na magtuon sa mga bagay na talagang mahalaga. Ang Kanyang kaharian, ang Kanyang katuwiran, at ang Kanyang layunin para sa atin. Sa gitna ng pagdurusa, tinuturuan tayo ni Diyos upang kilalanin ang Kanyang sufficiency, na pinipilit tayong mapansin na hindi tayo sapat sa ating sarili at na tayo ay ganap na umaasa sa Kanyang biyaya upang mabuhay. Ang pangunawa na si Diyos ang lahat ng kailangan natin sa lahat ng oras ay nagdudulot ng pagbabago at tumutulong sa atin upang mailagay ang ating buhay at mga prioridad sa tamang pananaw. Kapag si Diyos ay sapat para sa atin, Siya ang nagiging sentro ng ating buhay at ang dahilan kung bakit tayo nagpapatuloy. Ang pagdurusa ay hindi lamang isang pagsubok na kailangang malampasan. Ito ay isang pagkakataon upang magpahinga sa sufficiency ni Diyos, upang matutunan magtiwala sa Kanya ng buo at upang kilalanin na anuman ang mga sitwasyon, Siya ang lahat ng kailangan natin. But through ang pagdurusa bilang pagkakataon upang magpatotoo sa biyaya ng Diyos. Kapag dumadaan tayo sa mga pagsubok, isa sa mga pinakamalaking pagkakataon natin ay magpatotoo sa biyaya ng Diyos sa ating buhay. Kapag hinarap natin ang pagdurusa ng may pananampalataya at tiwala kay Diyos, hindi lamang tayo nababago, kundi tayo rin ay nagiging buhay na saksi ng kapangyarihan at katapatan ng Diyos.
Ang pagdurusa ay nagbibigay sa atin ng isang plataporma upang ipakita sa mundo na ang ating pag-asa ay hindi nakasalalay sa mga pansamantalang bagay, kundi kay Diyos na walang hanggan. Ang paraan ng ating pagharap sa mga pagsubok ay nagsasabi ng marami tungkol sa ating pananampalataya at tiwala kay Diyos. Kapag hinarap natin ang pagdurusa ng may kapayapaan, na may panalangin at pagsuko, ipinapakita natin sa mundo na si Diyos ay totoo at siya ay kayang magpanatili sa atin sa anumang sitwasyon. Ang pagdurusa ay nagiging pagkakataon upang magbigay ng kaluwalhatian kay Diyos at upang hikayatin ng iba na makilala ang kanyang katapatan. Sa mga oras ng sakit, tinatawag tayo upang mag-reflect ng karakter ni Kristo. Kung paano hinarap ni Jesus ang pagdurusa, tayo rin ay tinatawag upang buhatin ang ating krus at sundin ang kanyang halimbawa. Ang pagdurusa, kapag hinarap ng may pananampalataya, ay nagiging isang makapangyarihang patotoo para sa mga tao sa ating paligid na makikita ang biyaya at kapangyarihan ni Diyos sa ating buhay. Tafispu, ang pagdurusa bilang daan patungo sa pagbibigay kaluwalhatian kay Diyos sa huli. Ang pagdurusa ay hindi lamang isang landas ng personal na pagbabago, kundi isang daan patungo sa kaluwalhatian ni Diyos. Ang paraan ng ating reaksyon sa pagdurusa ay maaring magdala ng karangalan at kaluwalhatian kay Diyos dahil ipinapakita natin sa mundo na ang ating pananampalataya kay Diyos ay totoo at hindi matitinag, anuman ang mga pagsubok na ating kinahaharap. Sa 1 Pedro 1:7, natutunan natin na ang pagsubok ng inyong pananampalataya na higit pa sa ginto na nasisira, bagamat nasusubok sa apoy, ay magdudulot ng papuri, kaluwalhatian at karangalan sa pagpapakita ni Hesukristo. Kapag dumaan tayo sa sakit at pinili nating magtiwala kay Diyos, ang ating pananampalataya ay nagiging isang patotoo ng kanyang kadakilaan at katapatan. Kaya't ang pagdurusa ay hindi isang bagay na kailangan nating katakutan. Isa itong pagkakataon upang magbigay ng kaluwalhatian kay Diyos at ipakita sa mundo na siya ay karapat-dapat pagkatiwalaan, anuman ang mga paghihirap na ating kinahaharap. Bawat luha, bawat sandali ng sakit ay maaaring gamitin ni Diyos upang magdala ng kaluwalhatian sa kanyang pangalan. Ang pagdurusa ay isang hindi may iwasang bahagi ng buhay, ngunit kapag hinarap ng may pananampalataya, ito ay nagiging isang pagkakataon upang matagpuan ang lakas kay Diyos, magpalago espiritual at magbigay kaluwalhatian sa kanyang pangalan. Ginagamit ni Diyos ang pagdurusa upang tayo ay hubugin, magbagong buhay at gawing mas katulad ni Kristo. Kung ikaw ay dumaranas ng isang mahirap na panahon, tandaan, si Diyos ang iyong lakas. Siya ay kasama mo sa bawat hakbang at gagamitin niya ang sitwasyong ito upang baguhin ka, palakasin ka at dalhin ka sa isang lugar ng higit na pagdepende at pananampalataya sa Kanya. Kung ang mensaheng ito ay tumama sa iyong puso, magsulat sa mga komento, "Tiwala ako kay Diyos sa aking kahinaan dahil Siya ang aking lakas." Magpatuloy tayong maglakbay ng magkasama sa tiwala, alam na ginagamit ni Diyos ang pagdurusa upang maging mas katulad tayo ni Kristo at mas magawa ang kanyang kalooban sa ating buhay. Ang pagdurusa bilang paunang hakbang ng hinaharap na kaluwalhatian at gantimpala ng Diyos. Ang pagdurusa, bagamat masakit at kadalasang mahirap maunawaan, ay may natatanging at mahalagang papel sa proseso ng pagpapakabanal at sa walang hanggang plano ng Diyos para sa atin. Bagamat sa unang tingin ay mukhang walang kabuluhan ang sakit, ito ay isang kinakailangang hakbang patungo sa hinaharap na kaluwalhatian na itinakda ng Diyos para sa kanyang mga anak. Gaya ng isinulat ni Pablo sa Roma 8:18, "Iniiisip ko kaya ang mga pagdurusa sa kasalukuyan ay hindi maihahambing sa kaluwalhatiang maluluwalhati sa atin,
Bawat luha, bawat kalungkutan, bawat pagkawala ay ginagamit ng Diyos bilang kasangkapan upang ihanda ang ating mga puso para sa kaluwalhatian na darating. Ang pagdurusa sa halip na maging katapusan ay isang paraan upang tayo'y maghanda para sa isang mas dakila at mas kahangahangang plano ng Diyos. Sa seksyong ito, tatalakayin natin kung paano ang pagdurusa sa halip na maging hadlang sa ating pananampalataya ay isang paghahanda para sa walang hanggang gantimpala, kaluwalhatiang langit at kabuuang plano ng Diyos para sa ating buhay. Sa pamamagitan ng pagdurusa, tayo ay hinuhubog upang maranasan ang tunay na kadakilaan ng buhay na kasama ang Diyos at ang hindi masukat na kagalakan na darating kapag tayo'y makakasama niya malaya mula sa lahat ng sakit at paghihirap. Ang pagdurusa bilang isang paraan ng paghahanda para sa hinaharap na kaluwalhatian itinuturo sa atin ng Biblia na ang buhay Kristiyano ay hindi isang buhay na walang pagsubok. Sa halip, ito ay isang buhay na puno ng laban, pagsubok at pagdurusa. Mismo si Jesus ay nagbigay babala tungkol dito sa Juan 33 nang sinabi niya, "Sa mundo ay magkakaroon kayo ng mga pagsubok, ngunit magpakalakas loob kayo, sapagkat ako'y nagtagumpay sa mundo." Gayunpaman, tinitiyak din ng kasulatan na ang mga pagsubok ay hindi ang katapusan ng kwento. Ang mga ito ay sa katunayan isang paraan ng paghahanda ng Diyos para sa mas dakilang bagay. Sa 2 Korinto 4:17 isinulat ni Pablo, "Ang aming magaan at panandaliang pagdurusa ay nagdudulot para sa amin ng isang timbang na walang hanggan na kaluwalhatian, higit pa kaysa sa lahat ng paghahambing." Ano ang mga pagsubok na ating nararanasan dito sa mundo ay pansamantala, ngunit ang kaluwalhatiang naghihintay sa atin ay walang hanggan at hindi maihahambing. Ginagamit ng Diyos ang pagdurusa upang tayo ay hubugin at ihanda para sa kaluwalhatiang iyon. Alam niya na kung hindi natin dadaan sa mga karanasang ito ng paglilinis, hindi natin mararanasan ng buong buo ang kadakilaan ng gantimpalang itinakda niya para sa atin. Kaya't ang pagdurusa ay hindi dapat ituring bilang parusa o isang pagkakamali, kundi bilang bahagi ng banal na proseso ng paghahanda para sa hinaharap na kaluwalhatian. Pinapalakas tayo nito, tinuturuan tayong magtiwala kay Diyos. Pinapalinis tayo at inihahanda tayo para sa darating. Bagamat ang sakit ay totoo, ang nakalaan para sa atin ay mas higit at mas maganda kaysa sa ating inaasahan. Ang pagdurusa bilang pagninilay ng walang hanggang pag-asa kapag dumaraan tayo sa mga sandali ng pagdurusa. Ang ating likas na reaksyon ay tumingin sa mga kalagayan sa ating paligid. Mahirap makita ang beyond sa kasalukuyang sakit, mga pagkawala at mga hamon na ating kinakaharap. Ngunit kung titingnan natin sa perspektibo ng walang hanggan, makikita natin na ang kasalukuyang pagdurusa ay maliit at panandalian kumpara sa kaluwalhatiang naghihintay sa atin. Ang pag-asa ng isang Kristiyano ay nakabatay sa pangako na ang ating sakit ay hindi magtatagal, magpakailanman. Bawat luha na ating iniiwan, bawat sugat na ating dinadala, balang araw ay gagaling. Sa Apokalipsis 21:4, makikita natin na sinabi ng Diyos, "Pagbuburahin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata at wala ng kamatayan, ni kalungkutan, ni sigaw, ni sakit." Kapag tiningnan natin ito, naiintindihan natin na ang pagdurusa ay isang bahagi lamang ng kwento na isinusuong ng Diyos para sa atin. Siya ay may nakalaan na walang hanggang kaluwalhatian at perpektong katapusan kung saan wala ng sakit, paghihirap o kamatayan. Ang ating pag-asa ay hindi nakasalalay sa mga kalagayan ng kasalukuyan, kundi sa pangako ng Diyos na ang kanyang awa at biyaya ay magdadala sa atin sa isang bagong simula at kaluwalhatian. Ang pagdurusa ay nagpapaalala sa atin na tayo ay namumuhay
sa isang sirang mundo. Ngunit ito rin ay nagtutulak sa atin patungo sa katotohanan na ang Diyos ay nagbabalik ng lahat ng bagay. Bawat sakit ay isang paalala na balang araw tayo ay maliligtas at mararanasan ng buong buhay kay Kristo. Ang pag-asa na ito ay hindi isang walang laman na pangako. Ito ay isang katiyakan na kabatay sa mga pangako ng Diyos. Kahit na sa gitna ng sakit, maaari nating tingnan ang hinaharap na kaluwalhatian ng may tiwala. Alam na ito ay garantisado para sa lahat ng nagmamahal sa Diyos at nagtitiwala sa kanyang mga pangako. Ang pagdurusa bilang daan patungo sa pagkakatulad kay Kristo. Habang tayo ay dumadaan sa mga sandali ng pagdurusa, tinatawag tayo upang maging higit pang katulad ni Kristo. Ang pagdurusa ay hindi lamang isang pagsubok na kinakailangang malampasan. Ito ay isang pagkakataon na maging mas katulad si Jesus upang matutunan ng buhay at pagmamahal na kanyang ipinakita. Sa Filipos 3:10, ipinahayag ni Pablo ang pagnanais na maging katulad ni Kristo. Nais kong makilala si Kristo at ang kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay na maguli at ang pakikibahagi sa kanyang mga pagdurusa na maging katulad niya sa kanyang kamatayan. Si Jesus, ang anak ng Diyos, ay dumaan sa pinakamalalim na pagdurusa at sa pamamagitan nito nagdala siya ng kaligtasan para sa lahat. Hindi siya umiiwas sa pagdurusa, kundi niyakap niya ito bilang bahagi ng plano ng Diyos para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Sa parehong paraan, tinatawag tayo na buhatin ang ating krus at sundan si Kristo sa ating sariling mga pagdurusa. Ang sakit na ating nararanasan ay hindi hiwalay sa ating Kristiyanong paglalakbay, kundi bahagi ito ng ating paglalakbay sa pamamagitan ng pagharap sa mga pagsubok na may pananampalataya at tiwala kay Diyos. Tayo ay nagiging mas katulad ni Jesus, na ipapakita ang kanyang karakter, kanyang pagpapakumbaba, at kanyang kakayahang magmahal maging ang mga kaaway. Ang pagkakatulad kay Kristo sa pamamagitan ng pagdurusa ay isang proseso ng pagpapakabanal. Nililinis tayo, hinuhubog tayo, at inihahanda tayo upang mabuhay alinsunod sa kanyang kalooban. Habang tayo ay nagiging katulad ni Kristo, tayo ay nagiging handaring magbahagi ng kanyang kaluwalhatian. Ang pagdurusa ay hindi lamang tayo binabago ngayon, kundi tayo ay inihahanda para sa kaluwalhatiang hinaharap kung saan maghahari tayo kasama si Kristo sa kanyang walang hanggan na kaharian. Ang pagdurusa bilang pagkakataon para magpatotoo at magbigay kaluwalhatian kay Diyos. Bagamat ang pagdurusa ay isang personal na karanasan at kadalasang nagiging sanhi ng pagkakahiwalay, ito rin ay isang pagkakataon upang magpatotoo sa biyaya ng Diyos sa ating buhay. Gaya ng itinuturo ni Apostol Pedro, ngunit kung tayo'y magdurusa dahil sa paggawa ng mabuti at dahil dito tayo ay magdurusa, ito ay nararapat ng papuri sa harapan ng Diyos. 1 Pedro 2:20. Kapag hinarap natin ang sakit na may pananampalataya at tiwala kay Diyos, ang ating buhay ay nagiging patotoo ng kapangyarihan at katapatan ng Diyos. Ang pagdurusa, kapag tinanggap ng may tamang pananaw, ay maaaring maging makapangyarihang plataporma upang magbigay kaluwalhatian kay Diyos. Kapag tayo ay matatag sa pananampalataya sa gitna ng pagsubok, kapag tinutukoy natin ang kabutihan ng Diyos sa gitna ng sakit, ipinapahayag natin sa mundo na si Diyos ay tapat, siya ay mabuti, at siya ay karapat-dapat pagkatiwalaan. Anuman ang ating nararanasan, ang ating pagdurusa, gaano man ito kabigat, ay hindi nawawala sa walang kabuluhan. Ginagamit ni Diyos ang ating sakit upang tayo ay hubugin, ngunit ginagamit din niya ito upang maabot ang iba. Kapag tayo ay dumadaan sa pagdurusa ng may pananampalataya, ipinapakita natin sa mundo na si Diyos ay sapat, ang kanyang biyaya ay sapat, at siya ay karapat-dapat pagkatiwalaan kahit na sa mga panahon ng pagsubok. At sa pamamagitan ng ating patotoo, siya ay maaaring magdala ng iba sa kanya.
Ang pagdurusa bilang daan, patungo sa walang hanggang pag-asa sa huli. Ang pagdurusa ay isang paalala na tayo ay namumuhay sa isang mundong hindi perpekto, ngunit may napangako ng pag-aayos. Ang sakit, mga pagsubok at pagkawala ay nagpapaalala sa atin na ang ating tunay na tahanan ay hindi dito sa lupa, kundi sa langit, kung saan tayo ay mamumuhay magpakailanman kasama si Diyos. Ang pagdurusa sa gayon ay nagtutulak sa atin upang tumingin lampas sa pansamantalang kalagayan at magtuon sa hinaharap na kaluwalhatian. Sa 2 Korinto 4:6, sinabi ni Pablo, "Hindi namin itinutok ang aming mga mata sa mga bagay na nakikita, kundi sa mga bagay na hindi nakikita, sapagkat ang mga bagay na nakikita ay pansamantala, ngunit ang mga hindi nakikita ay walang hanggan." Ang pagdurusa ay nagiging pagkakataon upang mapagtanto natin na ang talagang mahalaga ay hindi ang mga pansamantalang kalagayan, kundi ang walang hanggang pag-asa na mayroon tayo kay Kristo. Bawat pagdurusa na ating dinaranas ay isang pagkakataon upang maglapit kay Diyos, magtiwala sa Kanya ng higit, at alalahanin na ang ating pagdurusa ay hindi ang katapusan, kundi isang simula ng mas dakilang kaluwalhatian, mas walang hanggan at mas kahangahangang plano. Ang ating pag-asa ay nakasalalay sa pangako ng Diyos na gagawin niya ang lahat ng bagay na bago, at isang araw, mamumuhay tayo magpakailanman sa Kanyang presensya, malaya mula sa sakit at pagdurusa. Ang pagdurusa ay hindi madali, ngunit ito ay isang pagkakataon upang maghanda para sa hinaharap na kaluwalhatian na itinakda ng Diyos para sa atin. Sa pamamagitan ng pagdurusa, tayo ay hinuhubog, binabago at inihahanda para sa kaluwalhatian na naghihintay sa atin. Kahit na sa pinakamahirap na oras, maaari nating pagtibayin ang ating tiwala na ginagamit ni Diyos ang pagdurusa upang dalhin tayo sa isang gantimpala na higit pa sa ating inaasahan. Kung ikaw ay dumaranas ng sakit ngayon, tandaan mo na hindi ito nawawala ng walang kabuluhan. Ginagamit ni Diyos ang sitwasyong ito upang maghanda ka para sa isang dakilang plano. Tumingin sa hinaharap ng may pag-asa. Alam na ang kaluwalhatian ay higit pa sa anumang pagdurusa na ating dinaranas ngayon. Magsulat sa mga komento, "Tiwala, ako na ang kaluwalhatian ng Diyos ay darating." Patuloy tayong maglakbay ng magkasama sa pananampalataya. Alam na si Diyos ay kasama natin sa bawat hakbang ng landas. Ang pagdurusa bilang susi sa tunay na kapayapaan, kaligayahan, at layunin kay Kristo. Kapag tayo ay dumadaan sa pagdurusa, mahirap makita lampas sa sakit, ang kalungkutan, pagkawala, at pagkabigo. Lahat ng ito ay nagiging makapal na ulap na nagtatago sa ating pananaw sa Diyos at sa hinaharap. Dito ang tukso na sumuko ay pinakamalakas. Ngunit ang pagdurusa, bagamat isa sa mga pinakamahirap na hamon na ating kinahaharap, ay maaaring maging susi upang matuklasan natin ang mas malalim na bagay. Isang bagay na higit pa sa sakit at nagdadala sa atin sa kapayapaan na lagpas sa ating pangunawa, isang kaligayahan na hindi nakabatay sa mga kalagayan at isang layunin na mas dakila kaysa sa ating inaasahan. Ang pagdurusa ay hindi lamang isang bagay na kailangang tiisin, kundi isang pagkakataon upang tayo'y mabago ng biyaya ng Diyos at matagpuan ang tunay na layunin para sa ating buhay. Sa seksyong ito, tatalakayin natin kung paano ang pagdurusa, kapag ito ay tinanggap ng may pananampalataya, ay nagiging susi sa tunay na kapayapaan at kaligayahan kay Kristo. Magninilay tayo kung paano ito ay maaaring maging paraan na ginagamit ng Diyos upang tayo ay hubugin, pagalingin, at bigyan tayo ng kakayahang mabuhay alinsunod sa Kanyang perpektong plano para sa ating buhay. Ang pagdurusa bilang pagkakataon upang matagpuan ang kapayapaan ng loob sa ating pang-araw-araw na buhay, sinisikap nating iwasan ang pagdurusa. Hinahanap natin ng comfort, seguridad at kapayapaan.
Gayunpaman, ang tunay na kapayapaan ay hindi nagmumula sa kawalan ng mga pagsubok, kundi sa isang malalim na pagtitiwala sa Diyos kahit sa gitna ng bagyo. Ang pagdurusa sa isang paradoxical na paraan ay maaaring maging pagkakataon na ginagamit ng Diyos upang dalhin tayo sa kapayapaang hindi nakabatay sa kalagayan, kundi sa kanyang patuloy na presensya sa ating buhay. Sa Filipos 4:7, binanggit ni Pablo ang kapayapaan na lagpas sa lahat ng pangunawa. Ang kapayapaang ito ay hindi kapayapaang nagmumula sa isang mundong walang problema, kundi ito ang kapayapaan na nagmumula sa katiyakan na ang Diyos ang may kontrol sa lahat ng bagay. Kahit hindi natin nauunawaan kung bakit tayo dumaranas ng pagdurusa, alam natin na siya ay kasama natin sa bawat sandali. Pinapalakas tayo at ginagabayan tayo. Ang kapayapaang ibinibigay ng Diyos sa gitna ng pagdurusa ay hindi ang kapayapaang dulot ng katahimikan o kawalan ng sakit, kundi ang kapayapaan ng tiwala, ng katiyakan na siya ay kumikilos sa ating mga buhay para sa ating kabutihan. Kapag hinarap natin ang sakit ng may tiwala na ang Diyos ay kasama natin, nagbabago ang ating pananaw. Sa halip na tingnan ang pagdurusa bilang isang kalaban, nagsisimula natin itong makita bilang isang kasangkapan sa mga kamay ng Diyos upang tayo ay maglapit sa Kanya. Ang pagdurusa ay naglalabas sa atin mula sa ating comfort zone at nagtutulak sa atin na lubos na magtiwala sa Kanyang biyaya. At dito, sa lugar ng pagtitiwala, matutuklasan natin ang tunay na kapayapaan. Tinatawag tayo ng Diyos sa isang kapayapaan na hindi nakabatay sa ating mga karanasan, kundi sa kung sino siya. Kapag natutunan natin magpahinga sa Kanyang presensya, ang kapayapaang Kanyang ibinibigay ay hindi lamang nagpapatatag sa atin sa gitna ng pagdurusa, kundi nagbibigay daan upang tayo ay mabuhay ng may kapayapaan sa kabila ng anumang kalagayan. 2. Ang pagdurusa bilang pinagmumulan ng malalim at tumatagal na kaligayahan. Ang kaligayahan na ibinibigay ng mundo ay kadalasang mababaw at pansamantala. Ito ay nakabatay sa mga panlabas na kalagayan, isang magandang trabaho, mabuting kalusugan, magagandang relasyon. Ngunit ang tunay na kaligayahan, ang nagmumula kay Diyos, ay isang kaligayahan na hindi nakasalalay sa mga kalagayan. Ito ay malalim, tumatagal, at hindi kayang guluhin ng bagyong dumaan sa ating buhay. Sa Santiago 1:2-3, tayo'y hinahamon na ituring na malaking kagalakan ang dumaan kayo sa iba't ibang pagsubok, dahil alam ninyo na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay nagbubunga ng pagtitiis. Ang kaligayahang ito ay hindi nagmumula sa sakit mismo, kundi sa bunga na dulot nito sa atin. Ang pagdurusa, kapag hinarap ng may pananampalataya, ay may kapangyarihang baguhin tayo. Tinutulungan tayong hubugin, turuan, linisin, at palapit sa Diyos. At habang tayo ay nagiging higit na katulad ni Kristo, natutuklasan natin ang kaligayahan na hindi nakabatay sa panlabas na kalagayan, kundi sa kung ano ang ginagawa ng Diyos sa ating mga puso. Ang kaligayahang ito ay hindi isang mababaw na kasiyahan, kundi isang malalim na pagtitiwala kay Diyos at sa Kanyang mga pangako. Pinapayagan tayo nitong makita ang buhay mula sa isang pananaw na walang hanggan, na kahit na sa mga pansamantalang paghihirap, mayroon tayong pag-asa na si Diyos ay kumikilos sa atin at sa pamamagitan natin. Bawat sandali ng pagdurusa na ating dinaranas ay isang pagkakataon upang lumago sa pananampalataya, magtiwala kay Diyos at maranasan ang Kanyang tunay na kaligayahan. Kaya't sa halip na maghanap ng pansamantalang kaligayahan na ibinibigay ng mundo, tayo ay tinatawag na maghanap ng malalim at tumatagal na kaligayahan na nagmumula kay Diyos. Ang pagdurusa ay nagtuturo sa atin na tumingin sa kabila ng mga kalagayan at maghanap ng kaligayahan sa katotohanan na si Diyos ay kasama natin.
na siya ang humuhubog sa ating buhay at may layunin siyang walang hanggan para sa atin. Trisyo ang pagdurusa bilang pagkakataon na maging katulad ni Kristo. Ang pagdurusa ay naglalagay sa atin sa landas ng pagkakatulad kay Kristo. Si Jesus, ang anak ng Diyos, ay dumaan sa pagdurusa at sakit at sa pamamagitan nito, tinupad niya ang kalooban ng kanyang Ama at nagdala ng kaligtasan sa mundo. Sa Efeso 1:2, tinatawag tayo na maging mga tagasunod ng Diyos bilang mga minamahal na anak at maglakad sa pag-ibig tulad ni Kristo na nagmahal sa atin at nagbigay sa atin. Ipinapakita sa atin ng buhay ni Kristo na ang pagdurusa ay hindi hadlang sa pagkamit ng layunin ng Diyos, kundi isang paraan kung paano niya tinutupad ang kanyang plano. Kapag tayo ay dumaan sa pagdurusa, tinatawagan tayo upang maging katulad ni Kristo sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Sa Filipos 3:10, binanggit ni Pablo ang kanyang pagnanais na makilala ang kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay na maguli at ang pakikibahagi sa kanyang mga pagdurusa. Ibig sabihin, sa pagharap natin sa mga pagsubok, tinatawag tayo na sundan ang halimbawa ni Kristo. Buhati ng ating krus ng may parehong pagpapakumbaba at pananampalataya na kanyang ipinakita at malaman na sa huli ang tagumpay ay magiging sa atin tulad ng sa kanya. Sa pagharap sa pagdurusa, hinahamon tayo na mamuhay gaya ng pamumuhay ni Kristo. May pananampalataya, may pagsunod at may tiwala sa plano ng Diyos na alam nating gagamitin ng Diyos ang pagdurusa upang tayo'y hubugin at ihanda para sa mas dakilang layunin. Kaya't ang pagdurusa ay nagiging daan upang maging katulad tayo ni Kristo, upang mag-reflect ng kanyang kalikasan at upang maging mga kasangkapan ng kanyang kaluwalhatian. Mutro ang pagdurusa bilang pagkakataon ng testimonya at pag-asa. Ang paraan ng ating pagharap sa pagdurusa ay maaaring isa sa pinakamakapangyarihang patutuo sa mundo sa ating paligid. Kapag hinarap natin ang mga pagsubok ng may pananampalataya, tiwala kay Diyos, at may pag-asa, ipinapakita natin sa mundo na ang ating pag-asa ay hindi nakasalalay sa mga pansamantalang bagay, kundi kay Kristo. Ito ay nagiging ilaw para sa mga nawawala at walang pag-asa. Sa 2 Korinto 1:4, tinuturo ni Pablo na kinokonsola tayo ng Diyos sa lahat ng ating mga pagdurusa upang tayo rin ay makapagbigay ng konsolasyon sa mga dumaranas ng anumang pagdurusa. Kapag tayo ay dumaan sa pagdurusa ng may pananampalataya, hindi lamang tayo kinokonsola ng Diyos, kundi tayo rin ay pinapalakas upang magbigay ng konsolasyon sa iba. Ang pagdurusa ay nagiging plataporma kung saan ginagamit ng Diyos ang ating mga karanasan upang maabot at mapaangat ang iba. Ang pagdurusa, kapag tinanggap ng may pananampalataya, ay maaaring maging makapangyarihang kasangkapan ng patutuo para sa Ebanghelyo. Pinapayagan tayo nitong ipakita sa iba na kahit sa pinakamabigat na sitwasyon, tapat si Diyos. Siya ay sapat upang tayo'y pangalagaan at siya ay may walang hanggan na plano para sa ating buhay. Ang ating buhay ay nagiging isang pagninilay ng pag-asa na mayroon tayo kay Kristo, isang pag-asa na hindi kayang agawin ng anumang bagay sa mundong ito. 1. Ang pagdurusa bilang daan sa espiritual na paglago at pagpapatibay ng pangako ng Diyos. Ang pagdurusa ay isang pagkakataon para sa espiritual na paglago. Pinapayagan tayo nitong palalimin ang ating relasyon kay Diyos, magtiwala ng higit sa Kanya, at matutunan ang Kanyang kalikasan. Sa mga sandali ng sakit, tinatawag tayo upang magpahinga sa mga pangako ni Diyos, hanapin ang Kanyang mukha, at ipasa ang ating mga alalahanin at takot sa Kanya. Ang pagdurusa ay nagtuturo sa atin upang mabuhay ng may pananampalataya, upang tingnan ang hinaharap ng may pag-asa at magtiwala na ang Diyos ang may kontrol sa lahat ng bagay. Sa Roma 8:28, tinitiyak sa atin ni Pablo na ang lahat ng bagay
ay nagko-cooperate para sa kabutihan ng mga nagmamahal kay Diyos. Ang kasama na dito, ang pagdurusa. Ginagamit ng Diyos ang lahat ng karanasan, mabuti at masama, upang tayo ay hubugin, turuan at ihanda para sa layunin na itinakda niya para sa ating buhay. Ang pagdurusa ay hindi isang pagkakamali, kundi bahagi ng plano ng Diyos upang tayo ay magtaglay ng mas malalim, mas mayaman at mas puno ng Diyos na buhay. Sa pamamagitan ng pagdurusa, tinatawag tayo upang lumago sa pananampalataya at pagtitiwala. Habang tayo ay dumaraan sa mga pagsubok, tinuturuan tayo ni Diyos na mamuhay ng may katiyakan na siya ay tapat at na kahit sa pagdurusa, siya ay kumikilos sa atin at sa pamamagitan natin. Ang pagdurusa, bagamat isang masakit na karanasan, ay isang pagkakataon upang lumago, upang hubugin ng Diyos at upang mabuhay sa kanyang kapayapaan, kaligayahan at layunin. Tinatawag tayo upang mag-conform sa pagiging katulad ni Kristo, upang mamuhay sa pananampalataya at upang tingnan ang hinaharap ng may pag-asa. Ginagamit ng Diyos ang pagdurusa upang tayo ay maghanda para sa kanyang walang hanggan kaluwalhatian at upang tayo ay maging mas katulad ni Kristo. Kung ikaw ay dumaranas ng sakit ngayon, tandaan mo na si Diyos ay kasama mo. Ginagamit niya ang sandaling ito upang baguhin ka, palakasin ka, at dalhin ka sa isang lugar ng mas matinding intimacy sa Kanya. Ang pagdurusa ay hindi katapusan, kundi simula ng mas dakilang bagay, mas malalim. Magsulat sa mga komento, tiwala ako kay Diyos at alam kong gagamitin niya ang aking pagdurusa upang ako'y baguhin. Patuloy tayong maglakbay ng magkasama. Alam na sa lahat ng kalagayan, si Diyos ay kasama natin. Ginugol tayo at inihahanda tayo para sa kaluwalhatiang darating.